Magandang araw mga kamaster. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Ang inyong pag-subscribe ang nagpapalakas sa ating channel. Maraming pagbabago sa mga pangalan ng karakter. Kabanata 3971. Huminga na lang ng malalim si Master Magera habang nanlalamig na sinasabing, kahit na ano pa ang katotohanan, nagkasala ka pa rin nang umalis ka sa Godly Region nang walang permiso para takasan ang iyong kasal. Babalik ako rito para hanapin ang prinsesa sa sandaling maibalik na kita sa Godly Region. At pagkatapos ay inutusan na niya ang ilang mga sundalo na dalhin si Daryl sa Godly Region. Na-frustrate ng husto si Daryl sa kasalukuyang nangyayari. Buwisit, masyadong matigas si Master Magera. Nag-iisip pa ba ang isang ito? Siguradong mabubuhay muli si Archfiend Antigonus sa sandaling sumanib ito sa purong yang nakatawan ni Raymond. Walang kaida-ideya si Master Magera sa napakatinding krisis na haharapin ng lahat ng dahil sa pangyayaring ito. Samantala, sumugod naman si Prinsesa Dorothy sa Five Poison Sect nang makuha nito si Raymond. Nakita ng Five Poison Sect na paparating si Prinsesa Dorothy kasama ang isang lalaki kaya agad nila itong dinala sa lobby. Agad din nilang sinabihan si Skylar tungkol sa pagdating nito. Hindi nagtagal ay dumating na rin sa lobby si Skylar kasama ni Kendall. Hindi na maitago ni Prinsesa Dorothy ang kanyang pagkabahala nang makita niya si Skylar. Dito na niya itinuro ang nakataling si Raymond habang sinasabi na, dinala ko na ang lalaking may purong yang nakatawan sa iyo, Skylar. Dalhin mo na si General Grant sa akin ngayon din. Agad na tumingin si Skylar kay Raymond habang nararamdaman ang purong yang nitong katawan. Dito na siya natutuwang sumagot ng, haha, kakaiba ka nga talaga mahal na. Prinsesa, nagawa mong makakuha ng isang yang na katawan ng ganito kabilis. Dito na siya biglang tumawa sa sobrang pagkasabik. Na-impress ako dahil nagawa mong tuparin ang iyong pangako. Hindi naman ako isang uri ng taong tumatalikod sa usapan. Dito na niya ikanaway ang kanyang kamay habang sinasabi na, dalhin mo si General Grant dito. Dito na biglang dumating ang ilang mga disipulo na nagdala sa nalilitong si General Grant sa lobby. Hindi na niya napigilan pa ang kanyang emosyon kaya agad na tumakbo si Prinsesa Dorothy palapit kay General Grant. Okay ka lang ba General Grant? Iniling naman ni General Grant ang kanyang ulo habang sumasagot ng okay lang ako. At pagkatapos ay napalingon ito para makita si Raymond, dito na nagbago ang kanyang mukha habang sinasabi na, ito ba ang purong yang nakatawang nahanap ng prinsesa? Hindi ba't ibig nitong sabihin na malapit na ang muling pagsilang ni Archfiend Antigonus? Hindi naman napansin ni Prinsesa Dorothy ang pagbabago sa mukha ni General Grant. Hinawakan niya ang kamay nito para maglakad palabas ng Five Poison Sect. Hindi na maiwasang mapatanong ni General Grant nang makababa sila sa burol, mahal na prinsesa, sino ang lalaking nahuli mo? Siya ang sect master ng Holy Saint Sect na si Raymond Lewis. Maiksing sinabi ni Prinsesa Dorothy. Habang nagsasalita, tumingin ng seryoso ang prinsesa kay General Grant gamit ang nagmamahal niyang mga mata. Narinig ko na may magandang reputasyon daw ang Holy Saint Sect sa Nine Mainland pero mas importante pa rin ang kaligtasan mo kaysa sa kanila. Hindi lang siya dahil nakahanda rin akong dalhin maging ang Emperor kung ito ang kinakailangan kapalit mo. Nagulat at naantig naman si General Grant sa kaniyang narinig. Masyadong ang matigas ang ulo ng prinsesa. Dito na biglang na-realize ni Prinsesa Dorothy ang isang bagay bago sabihin, oo nga pala, natakot ako ng husto noong dukutin ko si Raymond. Dahil hindi lang si Daryl ang nagpakita para gumawa ng malaking eksena roon. Nagpakita rin ang pinsan kong si Master Magera kasama ang libo-libong mga sundalo sa Holy Saint Sect. Naruroon din si Master Magera. Dito na ninervyos ng husto si General Grant. Pinalayas noon si Master Magera sa Godly Region kaya masyado ng seryoso ang mga bagay-bagay para pabolaykan ito roon. Lalong napagod si General Grant nang maisip niya ito habang nagtatanong ng, ano na ang gagawin natin, mahal na prinsesa? Hinawakan naman ni Prinsesa Dorothy ang braso ni Grant habang nakangiting sinasabi na, ano pa ba? Ngayong tumakas na ako sa aking kasal at nailigtas na rin kita, masyadong malaki ang mundo. Maghahanap tayo ng isang malayo at mapayapang lugar para mamuhay ng malayo sa lahat. Okay, mamuhay ng malayo sa lahat. Napilitang ngumiti rito si General Grant habang nakakaramdam ng pait sa kanyang sarili.
Kahit na malaki ang mundo, nasa ilalim pa rin ng control ni Nine Heaven Emperor ang lahat. Kaya saan kami magpupunta para makapagtago mula rito? Natuwa naman ng husto si Prinsesa Dorothy habang hinahawakan niya ang braso ni General Grant at naglalakad papunta sa isang kalapit na bayan. Narinig ko na okay daw ang wine dito sa Nine Mainland. Maghanap muna tayo ng tavern para makapagpahinga at pagkatapos ay pagdesisyonan na natin ang susunod nating destinasyon. Gulong-gulo ang isip ni General Grant noong mga sandaling iyon pero hindi niya rin gustong sirain ang excitement ni Prinsesa Dorothy. Dito na siya nakahanap ng isang tavern na tinuluyan nilang dalawa. Kabanata 3972. Sa loob ng isang pribadong kwarto sa tavern, nakangiting tumili si Prinsesa Dorothy kay General Grant. "Sir, maaari mo ba kaming bigyan ng isa sa pinakamasasarap ninyong wine? Ngayon ang araw kung saan nakaligtas ka sa panganib kaya dapat lang na ipagdiwang natin ito." Bakit hindi siya matutuwa ngayong nakasama na niyang muli si General Grant? Pero naging seryoso pa rin ang mukha ni Grant sa mga sandaling ito. Nagdalawang isip siya habang nagtatanong ng, "Mahal na prinsesa, nagawa ninyong hanapan si Skylar ng isang purong yang nakatawan. Nangangahulugan lang ito na malapit ng mabuhay muli si Archfiend Antigonus na siyang wawasak sa mundong ito, halina't." Pero agad siyang pinigil ni Prinsesa Dorothy sa pagsasalita, si ama na ang bahala kahit na gaano pa kalala ang mangyari rito. Masyado rin namang malakas si Ancient Ancestor kaya nakasisiguro ako na magiging madali lang para sa kanya na ayusin ang bagay na ito. At pagkatapos ay agad siyang ngumiti ng husto habang sinasabi na, "Kaya dapat lang na isantabi muna natin ang lahat ng ito dahil makakasama na rin natin sa wakas ang isa't isa." Pero, hindi na nakapagsalita pa rito ang nafu-frustrate na si General Grant. Dito na nena si Prinsesa Dorothy. "Ano? Dahil ba ito sa posisyon mo bilang isang commander? Ayaw mo ba akong makasama?" Malambing at nakanguso nitong itinanong. Napahinga na lang ng malalim dito ang naguguluhang si General Grant. At sa wakas ay nagising na lang siya sa katotohanan habang umiiling na sinasabing, "Bakit ko naman magagawa iyan? Mahal na mahal ako ng prinsesa kaya isa itong biyaya na isang beses ko lang matatanggap sa buong buhay ko." Dito nang umiti si Prinsesa Dorothy bago dumating ang may-ari ng shop para bigyan sila ng wine. "Halika rito," nasabik ang prinsesa ng husto habang nagsasalin sa baso nilang dalawa ni Grant. Ang unang baso ng wine na ito ay para sa bagong simula nating dalawa. Agad na naging emosyonal ang nakikipag-toast na si General Grant nang maramdaman niya ang pagiging direkta at malambing ng prinsesa sa kanya. Agad na naramdaman ni General Grant ang kanyang pagkatipsi nang maubos niya ang wine, dito na siya nagsimulang maging direkta. "Mahal na prinsesa, ano nga pala ang nangyari sa kasal ninyo ni Daryl?" Nahulaan niya na sinubukang gayahin ni Daryl ang kanyang itsura na nagdulot ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nito at ng prinsesa pero gusto niya pa rin itong marinig mula mismo sa bibig ni Dorothy. Si Daryl. Agad na nagalit si Prinsesa Dorothy nang marinig niya ang pangalang iyon. Wala nang kasing sama ang Daryl na iyon. Nagawa niyang magpanggap na ikaw para lang makakuha ng glazed water. Nagpakita ng magulong itsura ang galit niyang mukha habang nagsasalita. Hindi lang hindi pagkakaintindihan ang naging resulta ng pagpapanggap ni Daryl dahil nagresulta rin ito sa pagsiping nilang dalawa ng prinsesa. Hindi pa tinatamaan ng alak ang prinsesa sa mga sandaling ito kaya hindi pa niya masabi ang tungkol sa isang bagay na sisira sa kanyang pagkatao. Agad na nagsara ng husto ang mga kamao ni General Grant nang malaman niya ang katotohanan. Tama nga ang kanyang hinala na nagpanggap bilang siya si Daryl. Habang nag-iisip sa kanyang sarili, ngumiti siya habang kino-comfort si Prinsesa Dorothy. "Sige, mahal na prinsesa. Huwag ka nang magalit. Tapos na ang lahat ng ito. Mahal na prinsesa, isang karangalan na mahalin ninyo ng sobra. Huwag kang mag-alala dahil tatrituhan kita ng maayos sa habang buhay." Seryoso nitong sinabi. Naantig naman si Prinsesa Dorothy pero tumawa pa rin ito ng malakas habang sinasabi na, "Okay, sapat nang alam mo na mahal kita. Hindi mo na kailangan pang maging sweet sa akin." Dito na siya nagsalin ng wine habang nagsasalita. Tumawa naman si General Grant habang umaangat ng husto ang kanyang mood. At pagkatapos ay uminom ito habang nakikipag-usap kay Prinsesa Dorothy. Kahit na nagkasama na rin sa wakas sina General Grant at Prinsesa Dorothy, hindi pa rin ito natuwa sa pakikipagkasundo na ginawa ng Emperor sa prinsesa.
Sabagay, mayroon itong walang katulad na estado habang siya ay isang commander lamang. Siguradong magagalit ng husto ang Nine Heaven Emperor sa sandaling malaman nito ang tungkol sa pamumuhay nilang dalawa ng magkasama ng malayo sa lahat. Kaya dapat lang na magkaroon sila ng long-term plan para rito. Pero kasalukuyan ring natutuwa sa mga sandaling ito si Prinsesa Dorothy kaya naisip niyang huwag na muna itong sabihin sa kanya. Hahanap na lang siya ng magandang pagkakataon para mapag-usapan ang bagay na ito. Hindi napansin ng dalawa na nagawa nilang mag-inom mula hapon hanggang gabi. Parehong nagmula sa Godly Region sina General Grunt at Prinsesa Dorothy kaya nagkaroon silang dalawa ng mga kaluluwa ng diwata. Para sa kanila, ang pag-inom ng wine ay para na ring pag-inom ng tubig pero agad pa rin silang nalasing matapos nilang uminom ng ilang oras. General Grunt, inom ni Prinsesa Dorothy sa isa pang shot. Makikita na ang pamumula sa maganda at lasing nitong mukha at mata habang dahan daw ang sinasabi na, magiging magkasintahan na rin tayo General Grunt kaya gusto ko sanang sabihin sa iyo ang isang bagay na pinakatatago-tago ko. Napakasama talaga ng loob ko rito. Kabanata 3973. Ano iyon? Nakangiting tanong ni General Grunt. Napanguso naman ang nananatiling tahimik na si Prinsesa Dorothy habang naguguluhan sa kanyang sarili. Dito na na-realize ni General Grunt na mayroong mali sa naging aura ng paligid kaya seryoso nitong itinanong na, ano iyon, mahal na prinsesa? May kinalaman ba ito sa kamahalan? Hindi na nakapagpigil pa si Prinsesa Dorothy kaya umiiyak nitong sinabi na, hindi na ako purong babae. Mabilis niyang ikinwento kay General Grunt ang nangyari sa kanila ni Daryl sa loob ng kanyang kwarto. At sa huli ay napahiya siya sa harapan ni Grunt ng husto. Napuno ng kahihiyan ang kanyang mga mata para bang hindi na nito kaya pang tingnan si General Grunt ng direkta sa mata. Sa totoo lang ay magagawa niyang itago ito sa General pero masyado niya itong mahal kaya isang uri ng pambabastos sa General ang hindi niya pagsasabi ng totoo. Hindi niya ito masabi noong hindi pa siya lasing kaya agad niya itong sinabi ng kumagad. Na ang tama ng alak sa kanyang isipan. Dito na nanigas ang nakangiting mukha ni General Grunt sa sobrang gulat. Ano, prinsesa, ang prinsesa at si Daryl. Pagkatapos ng ilang sandali ay inakala niyang mali lang ang kanyang narinig kaya nakatingin niyang sinabi kay Prinsesa Dorothy na, lasing ka na mahal na prinsesa. Huwag kang ang magbanggit ng kung ano-anong kalokohan dyan. Hindi napakali ang kanyang dibdib habang nagsasalita. Umasa siya na hindi totoo ang lahat ng sinabi ng prinsesa pero mukhang mali ang kanyang iniisip kung titingnan ang mukha ngayon ng prinsesa. Napakaraming taon na hinangaan ni General Grunt si Prinsesa Dorothy habang itinuturing ito bilang isang Diyos ang may purong puso. Kaya nasira ang lahat ng ito nang marinig niya ang pagkawala ng pagkapuro ng Diyos ang iyon. Iniling naman ni Prinsesa Dorothy ang kanyang ulo habang nakatulalang sinasabi na, hindi ako gumagawa ng kalokohan. Ito talaga ang nangyari. Alam mo ba iyon? Kinamumuhian ko si Daryl pero siya pa rin ang tumanggap ng titulong Nine Heaven Sage mula sa aking master kaya hindi ko siya mapapatay. Ito ang dahilan kung bakit nagdesisyon ang aking mga magulang na ipakasal kaming dalawa para maprotektahan ang reputasyon ng royal family. Pero ikaw pa rin ang gusto ko kaya ako tumakas ng hindi iniisip ang maaaring maging kapalit nito. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili sa sobrang kalasinggan habang nagsasalita kay Grunt. Natitigilan namang umupo roon si General Grunt. Nablangko ang kanyang isipan habang nararamdaman na para bang naubos ang lahat ng kanyang enerhiya. Pero agad niyang pinilit na ngumiti habang sino-comfort ang prinsesa nang makita niya ang matinding hinanakit sa mga mata nito. Huwag kang ang ganyan, mahal na prinsesa. Ikaw pa rin ang pinaka-perpektong Diyosa sa aking paningin. Kaya bakit ako maapektuhan sa nangyaring iyon? At higit sa lahat ay hindi mo naman ito kasalanan. Napangiti naman nito ang nakikinig na si Prinsesa Dorothy. Napakabait mo talaga sa akin, General Grunt. Dito na sumandal ang prinsesa sa mga bisig ni General Grunt bago tuluyang makatulog sa kanyang kinauupuan. Naramdaman ng prinsesa na para bang nawala na ang mabigat niyang dinadala matapos niyang uminom ng marami at sabihin ang kanyang lihim kay Grunt kaya maaari na siyang makapagpahinga sa mga bisig nito. Binuhat naman ni General Grunt si Prinsesa Dorothy. Nakaramdam siya ng magkahalong emosyon habang naguguluhan sa lasing niyang pag-iisip. Dito na namula ang kanyang mga mata na para bang hindi siya mapapukoli sa kanyang kinaroroonan.
Kinuha mo ang pagkababae ng prinsesa, Daryl. Kaya itinuturing na kitang kalaban mula sa araw na ito. Dito na niya binuhat ang prinsesa papasok sa kwarto bago bumalik sa lamesa. Mas tumindi ng tumindi ang kanyang galit habang iniisip ang tungkol sa bagay na ito. At pagkatapos ay agad niyang hinampas ang lamesa. Dito na biglang nagkapira-piraso ang lamesa habang nababasag ang mga bote ng wine sa lupa. Nagulat dito ang mga trabahador sa shop pero hindi pa rin nila nagawang magtanong ng kahit na anon ang makita nila ang galit sa mukha ni General Grunt. Nadismaya ang general ng husto sa mga sandaling ito. Bakit? Bakit ito nangyari? Inakala ko pa naman na makakasama ko na ang prinsesa habang buhay matapos nitong gawin ang lahat para mailigtas ako. Bakit ba kailangan pang masali ni Daryl dito? Hindi ko ito maaaring hayaan. Dalhan mo pa ako ng mas maraming wine. Agad na namula ng husto ang mga mata ni General Grunt habang hinahampas ang lamesa at sumisigaw sa kanyang paligid. Nawasak ang kanyang puso sa mga sandaling ito. Para bang sinaksak ng isang matalim na kutsilyo ang kanyang puso nang maisip niya ang pangmomolestyang ginawa ni Daryl sa prinsesa. Sa bagay, halos 1,000 taon din niyang hinangaan ang prinsesa. Hindi nagtagal ay naiserve na sa kanya ang in-order niyang wine. Dito na ininom ng direkta ni General Grunt ang isa sa mga bote ng wine na dinala sa kanya. Inakala niya na ang solusyon sa kanyang pinagdadaanan ay ang pang-inom hanggang sa tuluyan na siyang malasing. Pero mas lumino pa ng husto ang kanyang isip habang mas marami ang kanyang naiinom. Hindi na niya nabilang kung ilang alak na ang kanyang nainom bago siya umalis sa tavern at walang direksyong naglakad sa mga kalye ng bayang iyon. Kabanata 3974. Malalim na ang gabi at maliit lang ang bayang ito pero masyado pa rin itong matao at masigla habang lamyang-lamyan naman sa kanyang kinaroroonan ang naglalakad na si General Grunt. Hindi na perpekto ang prinsesa na kanyang hinahangaan. At bilang isang special envoy na ipinadala mula sa Godly Region at commander na itinalaga ng Nine Heaven Emperor. Isang kahihiyan para sa buong Godly Region ang nangyaring pagbihag sa kanya ni Skyler. Paulit-ulit na nagplay ang mga bagay na ito sa kanyang isipan na para bang nasa ilalim siya ng isang matinding sumpa. Bakit? Bakit nangyari ang lahat ng ito? Dito na siya nahirapan sa kanyang sarili nang biglang mabalot ng isang malakas na pressure ang buong kalangitan sa ibabaw ng bayang iyon. Kasabay nito ang pagtigil sa paglalakad ng lahat habang nakatulalang tumitingin sa kalangitan, na para bang may mga kapansanan. Agad na nawala ang pagkalasing ni General Grunt nang makita niya ang eksenang ito. Nandito na si Master Mag-Era. Maliban sa Nine Heaven Emperor tanging si Master Mag-Era lang ang may kakayahang magpakita ng isang nakakatakot na lakas na magpapatigil sa lahat bago ipakita ang kanyang sarili sa bayang ito na para bang isang hindi nakikitang nilalang. Habang bumubulong sa kanyang sarili, nakita ni General Grunt ang 12-dosenang mga imahe na nagpakita sa kalangitan. Nakasuot ng uniform ang mga ito at nagmukhang engrandi sa mata ng lahat habang nakasuot naman ng dominanteng purple gold armor ang kanilang leader. Ito ay walang iba kundi si Master Mag-Era. Agad na napalunok at ninerbiyos si General Grunt nang makita niya si Master Mag-Era. Sa totoo lang ay mas mataas pa ang kaniyang posisyon sa Godly Region at mas pinaburan din siya ng Nine Heaven Emperor kaysa rito pero masyado pa ring malayo ang lakas ni Master Mag-Era kung ikukumpara sa kanya. Tumitig si Master Mag-Era kay General Grunt bago sabihin, General Grunt, dinukot ng prinsesa ang sect master ng Holy Saint Sect na si Raymond Lewis bago magpunta sa Five Poison Sect para iligtas ka. Nasaan na siya ngayon? Seryoso itong nagtanong habang hindi nagpapakita ng kahit na kaunting emosyon. 2 oras na ang nakalilipas mula noong bumalik siya sa Godly Region matapos niyang mahuli si Daryl. At pagkatapos ay agad siyang nagpunta muli sa Nine Mainland para naman hanapin si Prinsesa Dorothy. Napansin niya habang naglalakbay ang wala sa sariling si General Grunt na naglakad sa mga kalye ng bayang iyon kaya agad siyang bumaba para tanungin ito. Agad na nagpawis ng husto si General Grunt habang natatakot sa mga tanong ni Master Mag-Era. Ano na ang gagawin ko? Dapat ko bang sagutin ang kanyang mga tanong? Pagkatapos niyang kausapin ang kanyang sarili agad siyang nagbuntong hininga bago sumagot ng, agad pong umalis ang prinsesa matapos nitong ibigay si Raymond Lewis sa Five Poison Sect, Master Mag-Era. Hindi ko na po alam kung nasaan ang prinsesa ngayon. Pinanatili niyang nakayuko ang kanyang ulo habang sumasagot para hindi magtama ang mga mata ni Master Mag-Era.
Kahit na marami siyang nainom, nanatili pa ring alerto ang isip ni General Grant kaya alam niya sa kanyang sarili na hindi niya pupwedeng sabihin kay Master Mag-era ang kinaroroonan ng prinsesa. Alam niya na ibabalik ito ni Master Mag-era sa Godly Region sa sandaling sagutin niya ito ng totoo. Ito na ang sisira sa kanilang plano na manirahan ng magkasama at malayo sa lahat na siyang sisira rin ng gusto sa prinsesa. Sumimangot naman si Master Mag-era habang nagsususpetsang tinitingnan si General Grant. Hindi mo alam. Dito na nagpawis ng malamig si General Grant habang nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin. Hindi ko talaga alam. Maaaring bumalik na po ito sa Godly Region. Imposible ang bagay na iyan. Kababalik ko lang mula sa Godly Region kaya hindi ako tatagal ng ganito sa paghahanap kung nakatanggap ako ng anumang balita tungkol sa kinaroroonan ng prinsesa. Sagot ni Master Mag-era. Dito na niya biglang na-realize ang isang bagay kaya agad siyang napatitig kay General Grant. May isa pa akong tanong sa iyo. Pinanatiling nakayuko ni General Grant ang kanyang ulo habang buong galang na sinasabing. Magtanong lang po kayo, Master. Kilala sa pagiging wild at impulsive ang prinsesa pero nagawa niyang gawin ang lahat sa pagkakataong ito para iligtas ka. Nagawa niyang itaya ang reputasyon ng buong Godly Region at isuko si Raymond Louis K. Schuyler. Ang lahat ng ito ay para sa iyong kaligtasan. Bakit niya ito gagawin sa iyo? Tiningnan ng maigi ni Master Mag-era si General Grant habang nagsasalita. Kumislap ang kanyang mga mata habang nagpapatuloy sa kanyang pagtatanong. May mga lihim ba kayo ng prinsesa na hindi alam ng lahat? Agad na nanginig ang nanghihinang si General Grant nang marinig niya ang huling tanong ni Master Mag-era. Dito na siya napaluhod sa harapan nito. Maaari niyo po bang ulitin ang inyong tanong, Master? Kabilang sa royal family ang prinsesa habang isa lang akong commander. Kaya paano kami magkakaroon ng anumang lihim sa aming dalawa? Nanginginig nitong isinagot. Kilala sa pagiging tapat nito sa Emperor ang palaging nasa tamang si Master Mag-era. Kaya hinding-hindi nito mapapatawad si Grant sa sandaling malaman nito ang katotohanan. Sa totoo lang ay baka patayin pa niya agad ito noong mga sandaling malaman niya ang relasyon ng dalawa. Agad namang commandant at tumawa si Master Mag-era nang maramdaman niya ang matinding nerbiyos ni General Grant. Iyon lang ba? Pero, nakarinig ako ng mga usap-usapan noong umalis ako sa Godly Region na mahal niyo raw ng prinsesa ang isa't isa kaya nagawa mong gumawa ng isang tulan na puno ng pagmamahal para rito. Kabanata 3975. Nagpanik at nautal si General Grant habang nanginginig ang kanyang mga tuhod. Sabi-sabi lang po ang tungkol sa bagay na iyon. Nakatakda ng ikasal ang prinsesa kay Daryl at kasalukuyan na ring nakahanda ang lahat sa kanilang kasalan. Kaya paano ko po magagawang mahalin ang isang babaeng para na sa ibang lalaki? Dito na nag-isip si Master Mag-era. Habang sinasabi na, kung ganoon ay bakit hindi mo sabihin sa akin kung bakit nag-alala ng husto ang prinsesa sa kaligtasan mo? Gumawa ng isang ipinagbabawal na bagay sa Godly Region ang prinsesa nang magdala ito ng isang purong yang nakatawang kakailanganin ni Archfiend Antigonus para muling mabuhay kapalit ng kaligtasan ni General Grant. Kaya kahit na sino ay magsususpecha sa ginawa niyang iyon. Agad namang pinunasan ni General Grant ang pawis sa kanyang noo habang mahinang sumasagot ng, maaaring. Maaaring nakita po siguro ng prinsesa na tapat ako sa kamahalan ng napakaraming taon kaya hindi niya po naatim na makita akong mapahamak sa kamay ng kalaban kaya agad niya pong ginawa ang lahat para sa akang kaligtasan. Bumigat ng husto ang kanyang pakiramdam noong mga sandaling. Iyon, hindi na niya nagawang aminin ang pagmamahal niya sa kanyang Diyosa kay Master Mag-era, at sa halip ay nagawa niya pa itong takpan gamit ang ilang mga kasinungalingan na kanyang isinagot dito. Masyado nga talaga itong frustrating pero wala pa rin siyang magagawa ngayong maaari siyang patayin ni Master Mag-era anumang oras sa sandaling malaman nito ang katotohanan. Nakita ni Master Mag-era na nanginginig si General Grant kaya tumatango itong sumagot ng, sige. Huwag kang mag-alala, i-check lang kita ngayon. Nakahinga na ako ng maluwag noong malaman kong wala ngang namamagitan sa inyo ng prinsesa. Dapat mong malaman na isang bahagi ng royal family ang prinsesa at masyadong importante ang kanyang pagkapuro para mapanatili ang kanyang reputasyon. Kaya dapat mong isang alang-alang ang mga nakalatag na hangganan kahit na makaramdam ka pa ng paghanga sa mahal na prinsesa. Huwag na huwag kang magiging emosyonal sa iyong mga desisyon kung ayaw mong sirain ito ang iyong kinabukasan. Opo,
Opo, walang tigil na tango nang hindi makasagot na si General Grunt. Agad na tumingin si Master Mag-era sa kanyang paligid. Hindi namin matukoy ngayon ang kinaroroonan ng prinsesa, bilang isang special envoy na ipinadala ng Godly Region sa Nine Mainlands. Dapat ka nang mabahala sa mga pangyayari rito. Dapat mo akong tulungan sa aming paghahanap sa prinsesa ngayon din. Agad kang mag-report sa akin sa sandaling makatanggap ka ng anumang balita tungkol sa kinaroroonan nito. Naiintindihan mo? Opo, tango ni General Grunt. Kumabog ng husto ang kanyang dibdib noong mga sandaling iyon. Ito ay dahil kasalukuyang natutulog sa loob ng tavern si Prinsesa Dorothy kaya agad itong makikita ni Master Mag-era sa sandaling gamitin nito ang diwata niyang kaluluwa para maghanap sa kanyang paligid, dito na mabubunyag ang kanyang lihim. Pero sinuwerte siya noong araw na iyon dahil hindi chinek ni Master Mag-era ang bayang iyon ng maigi bago umalis kasama ng Great Weapon pagkatapos magsabi ng ilang mga salita. Agad na nawala ang puwersang bumalot sa buong bayan nang makaalis ang mga ito. Dito na muling nakagalaw ang mga taong nakakakalat sa paligid. Ano ang nangyari? Hindi ko alam. Nakakaramdam ako ng pagkahilo. Ano ba ang nangyari? Marami ang nag-usap sa paligid, habang sinusubukang alamin kung ano ba talaga ang nangyari sa kanilang mga katawan. Tumitig naman si General Grunt sa kalangitan bago maglakad papunta sa tavern na para bang wala siyang narinig na usapan sa kanyang paligid. Ilang daang metro lang ang layo niya mula sa tavern pero agad niyang naramdaman na para bang ilang libong taon na siyang naglalakad papunta rito. Ano na ang gagawin ko? Hindi na-realize ni General Grunt kung paano niya nagawang makapunta sa kwarto na kinaroroonan ng prinsesa sa tavern. Nakatulala pa rin ito habang nakatayo sa labas ng kwarto ni Prinsesa Dorothy. Dapat ko bang ituloy ang paglilibot sa buong mundo habang namumuhay ng malayo sa lahat kasama ang prinsesa? Oh, dapat ko na siyang ibalik sa Godly Region. Tumayo lang siya sa kwarto ng ilang sandali bago siya makapagdesisyon sa kanyang sarili. Na-realize niya na isa lang pangarap ang pamumuhay ng tahimik kasama ng prinsesa. Sa bagay, nagmula sa pamilya ng mga maharlika ang prinsesa kaya agad siyang makikita ng Nine Heaven Emperor saan man sila magtago. Masisira rin ang kanyang kinabukasan sa sandaling hatulan siya ng kamatayan ni Nine Heaven Emperor. At higit sa lahat ay hindi na puro si Prinsesa Dorothy nang molestiyahin ito ni Daryl. Ito ang isang bagay na hinding-hindi niya mapapalampas. Sa loob ng kwarto, nagising na rin si Prinsesa Dorothy matapos makatulong ng ilang oras dito. Habang iminumulat ang kanyang mga mata, nagulat ang prinsesa nang makita niya ang kanyang sariling mag-isa sa kwarto nang hindi niya mahanap si General Grunt sa paligid. General Grunt, iyak ni Prinsesa Dorothy. Dito na biglang itinulak pabukas ang pinto ng kanyang kwarto bago pumasok si General Grunt dito. Kanina pa siya naghihintay na magising ang prinsesa sa labas ng kwarto. Ngumiti ng mataas si General Grunt habang naglalakad papasok. Mahal na prinsesa, nagising na po kayo. Masakit po ba ang inyong ulo matapos niyong makainom ng maraming alak kagabi? Nagmukhang nag-aalala si General Grunt habang nababalot ng confusion ang kanyang mga mata. Iniling naman ni Prinsesa Dorothy ang kanyang ulo habang sumasagot ng, okay lang ako. Walang-wala ang wine sa Nine Mainland kung ikukumpara ko sa Jade Brew ng Godly Region. Magagawa ko pang ang uminom ng higit sa 10 bote nito. Oo nang apala, mula sa araw na ito ay hindi mo na ako kailangan pang tawaging prinsesa. Masyado itong awkward para sa atin. Malapit na tayong maging magkasintahan kaya pwede mo na akong tawagin bilang Dorothy. Hindi pa rin alam ng prinsesa sa mga sandaling ito ang pagbabago ng isip ni General Grunt. Kabanata 3976. Nakaramdam ng awkwardness dito si General Grunt habang tumatainggong sumasagot ng, sige, saan ka nga pala nagpunta? Nagtatakang itinanong ni Prinsesa Dorothy. Nag-isip naman si General Grunt ng isang sandali para makagawa ng dahilan sa prinsesa. Nagtanong-tanong lang ako sa paligid kung may lugar bang malapit dito na may magandang kapaligiran na maaari nating puntahan. Dito na nakangiting nagtanong ang prinsesa ng, napaka-sweet mo naman. Nakahanap ka na ba ng lugar na maaari nating mapuntahan? Nakangiti namang sumagot si General Grunt ng, opo. Ilang milya lang layo nito mula sa atin. Seryoso siyang nagsalita habang nakakaramdam ng matinding bigat sa kanyang dibdib. Nagsinungaling siya sa prinsesa para hindi ito maghinala sa kanya.
Napapalakpak naman sa tuwa si Prinsesa Dorothy nang marinig niya iyon. Magaling! Gagawa tayo ng isang maliit na kabong gawa sa kahoy pagdating natin doon. Hindi, gumawa na lang pala tayo ng isang magandang tower. Habang nagsasalita ay nasa sabik na hinawakan ng prinsesa ang kamay ni General Grunt bago maglakad palabas ng kwarto. Habang naglalakad ay biglang itinaas ni General Grunt ang kanyang kamay bago nito ituro ang likuran ng prinsesa na nagseselyo sa kapangyarihan ng diwata nitong kaluluwa. Naglakad ang prinsesa sa harapan ni General Grunt kaya hindi nito inasahan ginawa nito sa kanya. Nang inag ang kanyang katawan bago ito tuluyang manigas. Dito na siya nagulat ng husto habang nakatitig na nagtatanong kay General Grunt ng, ano ang ginawa mo sa akin? Nagbuntong hininga naman si General Grunt at masyadong nakokonsensya para tingnan si Prinsesa Dorothy habang sinasabing, patawarin mo ako mahal na prinsesa. Napilitan po akong gawin ang bagay na ito. Isa kang babaeng may mataas na estado habang isa lang akong commander ng Godly Region. Hindi pa rin ako ang taong nababagay sa iyo kahit na pinapaboran pa ako ng kamahalan. Hindi ko nakita kung saan dapat ako lumugar nang sumulat ako ng mga tula sa iyo. Kaya pakiusap, ituring mo lang akong isang payaso habang kinakalimutan ang lahat ng tungkol sa atin. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang dibdib habang nagsasalita. Hindi ito ang kanyang gusot pero para na rin siyang naghukay ng sarili niyang libingan kung magpapatuloy. Siya sa pagsunod sa prinsesa. Nahihibang ka na ba? Nang inag naman si Prinsesa Dorothy habang nainerbiyos sa kanyang sarili. Ano ang ginagawa mo? Ayaw mo ba sa akin? Magkasama na tayo kaya paano mong nagawa ang bagay na ito? Nanatili namang tahimik si General Grunt bago nito hampasin si Prinsesa Dorothy para mawalan ito ng malay. Pagkatapos ay agad na niya itong binuhat bago lumipad sa kalangitan. Pagkalipas ng kalahating oras na paglipad ay nakarating na siya sa tuktok ng isang bundok. Nagkasundo sila kanina ni Master Mag-era na magkita roon sa matapos niyang mahanap si Prinsesa Dorothy. Kasalukuyang nasa gitna ng kanyang meditation si Master Mag-era. Ipinadala ng Nine Heaven Emperor ang libu-libong mga miyembro ng Grand Weapon kasama ang mga general ng Godly Region sa buong Nine Mainlands para lang mahanap si Prinsesa Dorothy. Ibinuko ni Master Mag-era ang kanyang mga mata nang makarinig siya ng isang ingay. Dito na siya biglang napangiti nang makita niya si General Grunt kasama ang walang malay na si Prinsesa Dorothy. Dito na siya napatanong ng, ano ang nangyari sa prinsesa? Dahan-daang ibinaba ni General Grunt si Prinsesa Dorothy bago buong galang na sumagot ng, Master, nagkainom pong kaunting wine ang prinsesa kaya kasalukuyan pa po itong bangag sa sobrang pagkalasing. Dito na siya nag-isip bago ipagpatuloy ang kanyang pagsasalita. Nakita ko pong lasing na lasing ang prinsesa nang mahanap ko ito kaya agad ko po siyang dinala rito. Hindi niya nagawang sabihin kay Master Mag-era na hinampis niya si Prinsesa Dorothy para mawalan ito ng malay. Tumango naman si Master Mag-era habang bumabati rito, magaling. Kahit na nagawa kang mahuli ni Skylar na nagbigay ng kahihiyan sa buong Godly Region, agad ka namang nakabawi nang mahanap mo ang prinsesa. Makikipag-usap ako sa kamahalan pagbalik natin ng Godly Region para malaman nito ang kabayanihan na iyong ginawa. Ang pinakaimportanteng bagay para sa kanya ay ang paghanap kay Prinsesa Dorothy kaya hindi na naging importante ang proseso kung paano niya ito nagawa. Maraming salamat po, Master. Nagpasalamat dito ng husto si General Grunt habang nakakahinga ng maluwag sa kanyang sarili. Sinuwerte siya dahil hindi na nagtanong pa ang Master tungkol sa kung paano niya nahanap ang prinsesa, dahil kung hindi ay wala na siyang maisasagot pa rito. Samantala, sa loob ng Sky Prison na matatagpuan sa likuran ng Jade Fairyland sa Godly Region makikitan, nakaupo ang nababahala ng gustong si Daryl. Nakita niya ang mahigpit na pagbabantay ng mga Grand Weapon sa labas ng Sky Prison. At hindi lang iyon dahil nabalot din ng mahiwagang mga barrier ang dalawang lagusan palabas sa kulungan. Masyado nang mahigpit ang seguridad sa paligid nito kaya wala nang kahit na sino ang makakalabas sa kanyang kulungan. Walang magawang sinabi ni Daryl sa kanyang sarili. Magkakaroon pa siya ng tsansang makatakas kung kaaresto pa lang sa kanya ng mga ito. Pero nasa loob na siya ngayon ng Sky Prison. Ano na ang dapat kong gawin? Nang bigla siyang magkaideya bago ilabas ang isang bagay mula sa kanyang mga damit. Ito ay walang iba kundi ang Heavenly Oracle Bone na ibinigay sa kanya ni Jade Immortal.
Kabanata 3977. Sinabi ng Jade Immortal na may kakayahan ng Heavenly Oracle Bone na malaman ang hinaharap at dapat lang magamit sa oras ng desperasyon. Hindi ba't ito na ang perpektong sandali para gamitin ang buto ngayong nakakulong siya sa Sky Prison? Habang nag-iisip ay hindi na siya nagdalawang isip pa na gamitin ang lakas ng diwata niyang kaluluwa sa hawak niyang Heavenly Oracle Bone. Whoosh! Dito na nagpakita ang isang kumikislap na liwanag mula sa Heavenly Oracle Bone habang nasa Syra ang magandang daloy ng hangin sa paligid ng kanyang selda. At pagkatapos ay bigla nang nagpakita ang isang eksena na parang isang ilusyon sa harapan ni Daryl. Napahinga na lang ng malalim ang nagugulat na si Daryl nang makita niya ang mga nangyayari sa kanyang harapan. Ipinakita ng eksenang ito ang Imperial Palace sa Godly Region. Nagkaroong apoy sa paligid habang walang tigil na naglalaban ang dalawang mga imahe sa loob ng isang kwarto sa tuktok ng palasyo. Isa sa mga ito ay ubod ng sama habang ang isa naman ay nakasuot ng isang gintong robe na may disenyo ng dragon. Ito ay walang iba kundi sina Nine Heaven Emperor at Archfiend Antigonus. Hindi nagawang marinig ni Daryl ang tunog mula sa eksenang iyon dahil isa lang itong ilusyon. Pero naramdaman pa rin niya ang tindi ng laban sa pagitan ng dalawa. Pagkatapos ng ilang minuto ay nakabalik na rin sa realidad ang umiikot pa ring isipan ni Daryl. Iyon, ang sinasabi ng eksenang ipinakita ng Heavenly Oracle Bone ay tungkol sa muling pagkabuhay ni Archfiend Antigonus pagkatapos ng ilang araw at walang kahit na sino ang makapagpapabago rito. At pagkatapos ay agad nitong sasakupan ng buong Godly Region. Nabahala siya ng husto habang tinitingnan ang eksena sa kanyang harapan habang umaasang makakakita ng isang espesyal na bagay na makapagpapabago rito. Pero agad na nawala ang eksenang nagpapakita sa kanyang harapan pagkatapos ng halos 10 minuto. Crack! Agad na nagkapira-piraso at nadurog na parang pulbos ang Heavenly Oracle Bone bago tuluyang tanggayin ng hangin nang mawala ang eksenang ipinapakita nito. Dito na napaisip ang walang magawang si Daryl. Buwisit! 2 piraso lang nito ang mayroon ako at ngayon ay nagamit ko na ang isa sa mga ito. Maliban sa muling pagkabuhay ni Archfiend Antigonus at ang pananakop nito sa Godly Region, wala na akong nakita na kahit na anong senyales mula sa ibang nilalang sa eksenang iyon. Pero sapat na ang muling pagkabuhay ni Archfiend Antigonus para gulatin ang buong mundo. Hindi na nagdalawang isip si Daryl na magpunta sa pintuan ng kanyang selda para hampasin ito ng malakas. Tulong! Tulungan niyo ako. Anong problema mo? Naiinis at nagmamadali namang lumapit ang isang grand weapon at isang bantay sa kanya. Ano ang sinusubukan mong gawin, Daryl? Binalaan na kitang inutusan kami ng kamahalan na huwag maniwala sa anumang sasabihin mo kahit na ikaw pa ang prince consort ng Jade Dragon na mapapangasawa ng prinsesa. Nanlalamig na sinabi ng pinuno ng mga bantay. Dito na sinabi ng isa pang bantay na, oo nga. Huwag mo nang sayangin ang oras mo kung umaasa ka pa rin na makakaalis ka sa Godly Region. Buwisit. Dito na bumagsak ang mood ni Daryl kaya ayaw na niyang magsalita pa ng kahit na ano. Nakakulong ako rito. Ano na ang dapat kong gawin? Dalhin niyo ako sa kamahalan. Mayroon akong dapat na i-report sa kanya. Isang malaking bag-aya ng muling pagkabuhay ni Archfiend Antigonus kaya napag-isipan niyang gumawa ng mga depensa pagkatapos niyang sabihin ang kanyang nakitang eksena sa Nine Heaven Emperor. Dito na mapopuspo ng kanyang kasal na magbibigay sa kanya ng pagkakataong makatakas. Kahit na anong mangyari ay hindi niya magagawang hayaan ang kanyang sarili na manatili sa Godly Region para may kasal kay Prinsesa Dorothy. Isang importanteng bagay. Tumingin sa isa't isa ang grand weapon at ang bantay nang makita nila ang pag-aalala sa mukha ni Daryl. Ano iyon? Sabihin mo na sa amin ngayon dahil kung hindi ay hahayaan ka lang namin dyan sa loob ng kulungan mo, tanong ng mga ito. Huminga ng malalim si Daryl bago sabihin sa mga ito ang tungkol sa muling pagkabuhay ni Archfiend Antigonus. At sa huli ay nagawa niyang kumbonsihin ang dalawa. Dahil iyan ninyo. Hindi niyo magagawang kontrolin ang kaguluhang ay dudulot ng bagay na ito sa sandaling hindi natin ito makontrol ng maaga. Dito na nagmamadaling dinala ng grand weapon at ng bantay si Daryl para makita ang Nine Heaven Emperor. Hindi nagtagal ay nakarating na rin sila sa kwartong matatagpuan sa main hall kung saan makikitang nagpapahinga sa kanyang kama ang Nine Heaven Emperor. Nakasuot naman ng mahabang dress ang Empress na nakaupo sa tabi nito. Nagkaroon ito ng biniyayaan at eleganteng hubog ng katawan.
Ha! Agad na nagbago ang mukha ni Nine Heaven Emperor nang makita niyang dalhin ng mga bantay si Daryl sa kanyang kwarto. Dito na siya tumingin at tumitig sa grand weapon at sa kasama nitong bantay. Bakit ninyo siya dinala rito? Agad na lumuhad ang dalawa habang sinasabi ng isa sa mga ito na, pakiusap, kumalma po kayo, kamahalan. Mayroon daw pong mahalagang ire-report sa inyo si Daryl. Kabanata 3978. Napasimangot ang Nine Heaven Emperor habang ikinakaway ang kanyang kamay para paalisan ang mga bantay. At pagkatapos ay agad niyang tinanong si Daryl ng, ano ang sasabihin mo? Kasbay nito ang hindi natutuwang pagtingin ng Empress kay Daryl. Daryl, ipapakasal namin si Dorothy sa iyo kaya ituring mo sana ito bilang biyayang isang beses mo lang matatanggap sa buong buhay mo. Ang lakas ng loob mong isama siya para takasan ang inyong kasal Ano na naman ba ang iniisip mo ngayon? Dito na napipilitang ngumiti si Daryl habang sumasagot ng, hinding-hindi ko po kayo magagawang linlangan ngayon. Dito na niya sinimulang sabihin ang nakita niya sa ilusyon kanina. Hindi pa rin niya syempre sinabi ang tungkol sa paggamit niya ang Heavenly Oracle Bone habang ikinukwento ang tungkol sa pagbuo ni Archfiend Antigones sa kanyang katawang lupa. Ano? Agad na nagbago ang mukha ni Nine Heaven Emperor nang marinig niya iyon habang napapatayo sa kanyang kama at nakatitig na nagtatanong kay Daryl ng, totoo ba ito? Totoo po ang aking mga sinabi. Tango ni Daryl, napahinga na lang ang Nine Heaven Emperor ng malalim habang nakikipagtinginan kay Empress Heidi. Parehong nagulat ang dalawa sa kanilang mga narinig. Masyado nang malayo sa ating mga imahinasyon ang magiging kapalit ng muling pagkabuhay ni Archfiend Antigones. Dito na nila biglang narinig ang isang malakas na boses mula sa pinto. Kamahalan. At pagkatapos ay mabilis na naglakad papasok sa kwarto si Master Mag-Ere kasama ang isang magandang imahe. Naging misla ng itsura ng imaheng ito na may mga nakatulalang mata na para bang nawalan ng kaluluwa. Ito ay walang iba kundi si Prinsesa Dorothy. Habang pabalik sa Godly Region, nagising na rin ang nawala ng malay na si Prinsesa Dorothy at pagkatapos ay agad niyang nalaman ang tungkol sa pang-aabandonang ginawa sa kanya ni General Grant. Dito na tuluyang nawasak ang kanyang puso nang hindi niya matanggap ang mga nangyari. Pero naging kalmado na siya nung mga sandaling iyon matapos bumagsak ng husto ang kanyang dibdib. Tahimik na sinabi ni Daryl sa kanyang sarili. Inakala niyang umalis si Prinsesa Dorothy para iligtas si General Grant bago magtago sa Nine Mainlands. Pero sino nga ba ang mag-aakala na maibabalik ito ni Master Mag-Ere ng ganito kabilis? Dito na tumitig si Nine Heaven Emperor kay Prinsesa Dorothy bago sumanghal sa harapan nito. Hindi naman natuwa sa kanyang nakita si Empress Heidi habang sinisermonan ang prinsesa. Anong klase ng kamangmangan ang ginawa mo, Dorothy? Ikakasal ka na kaya paano mo nagawang tumakas papunta sa Nine Mainlands kasama ni General Grant? Magpapakasal ka na kaya hindi ka na pwedeng gawin ang lahat ng gusto mo, naiintindihan mo ba ako? Seryoso namang tumango rito si Prinsesa Dorothy. Masyado pang matindi ang naging epekto sa kanya ng pang-aabandona ni General Grant kaya wala na siyang pakialam sa kahit na anong nangyayari sa kanyang paligid. Dito na biglang tumingin si Nine Heaven Emperor kay Master Mag-Ere bago sabihin, sinabi sa akin ni Daryl na kasalukuyan na raw binubuo ni Archfiend Antigones ang kanyang katawang lupa sa Nine Mainlands. Totoo ba ito? Nag-isip naman sa kanyang sarili si Master Mag-Ere bago tumatainggong sumagot ng, opo. Kasalukuyan ko pong hinahanap noon ng consort at ang prinsesa nang marinig ko po ang balita tungkol sa paglabas ni Archfiend Antigones sa Devil-Sealed Mirror. Hindi na nito naiwasan pang tingnan si Prinsesa Dorothy. At ngayon ay nagawa na pong makakuha ni Archfiend Antigones ng isang purong yang nakatawan. Sa bagay, anak pa rin ng kamahalan si Prinsesa Dorothy kaya hindi niya dapat banggitin ang tungkol sa pakikipagpalit na ginawa ng prinsesa sa purong yang nakatawan kay Archfiend Antigones para mailigtas ang nadakip na si General Grant. Purong yang nakatawan. Dito na natigilan at napasimangot ang Nine Heaven Emperor. Ano na ang nangyayari? Kahit na si Nine Heaven Emperor ang namumuno sa Godly Region, hindi pa rin siya naging pamilyar sa mga nangyari kay Archfiend Antigones. Kaya wala siyang kaalam-alam sa mga bagay na kailangan nito para muling mabuhay. Dito na huminga ng malalim si Master Mag-Ere bago sumagot ng, ayon po sa mga usap-usapan na nasagap namin, nangangailangan po si Archfiend Antigones ng isang purong yang nakatawan upang mabuhay muli.
Dito na tinitigan ni Nine Heaven Emperor si Daryl gamit ang nagdidilim nitong mga mata. Mukhang tama nga si Daryl. Malapit nang isilang muli si Archfiend Antigonus. Dito na niya inutusan si Master Mag-era ng kung ganoon ay pamunuan mo ang mga hukbo para pigilan ang muling pagsilang ni Archfiend Antigonus bago pa ito tuluyang mangyari. Habang nagsasalita, agad niyang naisip na mayroong mali sa mga nangyayari. Hindi, sandali, dapat lang na ako ang mamuno rito ng mag-isa. Nagmukhang kalmado ang mukha ni Daryl habang nagiging emosyonal sa kanyang sarili. Sinabi ng Nine Heaven Emperor na siya mismo ang mamumuno sa mga hukbo ng Godly Region. Nangangahulugan ito ng pagkapuspo ng kanilang kasal ng prinsesa hanggat hindi neresolba ang problemang ito. Dito na biglang napatayo ang Empress bago tumayo sa harapan ng Nine Heaven Emperor. Ano ang gagawin natin sa kasal ng anak mo kung ikaw ang mamumuno sa mga hukbo ng Godly Region? Dito na sumigaw si Nine Heaven Emperor ng hindi biro ang sitwasyon natin ngayon kay Archfiend Antigonus. Kaya dapat lang na i-postpone muna natin ang kasal ni Dorothy. Pero, natulala rito ng husto si Empress Heidi. Masyadong importante ang tungkol kay Archfiend Antigonus pero isa ring malaking kaganapan ang kasal ng kanilang anak kaya paano nila magagawang i-postpone ito ng basta-basta. Kabanata 3979. Agad na na-realize ni Empress Heidi ang isang bagay nang makita niya ang pag-alis ni Nine Heaven Emperor kasama ni Master Mag-era, naaalala ko na kamahalan. Hindi mo na kailangang mag-alala ng husto tungkol kay Archfiend Antigonus. Dito na napahinto at napaharap sa Empress si Nine Heaven Emperor. Paano ka nakasiguro sa mga sinasabi mo? Kasabay nito ang pagsimangot ni Daryl habang tinitingnan ang kahina-hinalang mga galaw ni Empress Heidi. Maaari nang isilang anumang oras si Archfiend Antigonus matapos nitong makakuha ng isang purong yang nakatawan. Kaya paano niya nasabing wala na kaming dapat pang ipag-alala rito? Dito na nakahinga ng maluwag si Empress Heidi habang ngumingiti kay Nine Heaven Emperor. Nakausap ko ang Master tungkol kay Archfiend Antigonus at sinabi nito na magiging mahirap ang muli nitong pagsilang dahil hindi lang purong yang nakatawan ang kakailanganin nito. Mangangailangan din si Archfiend Antigonus ng isang purong yin na katawan upang mabuo ng tuluyan ang kanyang katawang lupa. Mas naging relaxed ang tono ng kanyang boses habang nagsasalita. Purong yang nakatawan pa lang ang nakukuha ni Archfiend Antigonus kaya mangangailangan pa sila ng isang purong yin na katawan. Nangangalahati pa lang ito sa muli niyang pagsilang kaya anong dapat na ika-nervyos nyo riyan? Dito na natigilan ang nabablangkong si Daryl. Masyado palang marami ang kakailanganin para sa muling pagkabuhay ni Archfiend Antigonus dahil mangangailangan din ito ng isang purong yin na katawan maliban sa purong yang na katawan. Kasabay nito ang naguguluhang pag-iisip ni Nine Heaven Emperor. Dito na niya tiningnan si Empress Heidi habang sinasabi na, talaga. Nakangiti namang sumagot si Empress Heidi ng, totoo syempre ang naging turo ng Master sa atin kaya naniniwala ako na mayroon pa tayong tsansa na mapigilan ito. Dapat nang magpunta si Master Mag-era sa Nine Mainland para harapin si Archfiend Antigonus. Siguradong magtatagumpay tayo, hanggat hindi sila nakakakuha ng isang purong yin na katawan. Dito na niya tiningnan sina Daryl at Prinsesa Dorothy. Idadaos natin ang kasalan ng naaayon sa napagplanuhan sa Godly Region. Sabagay, kasal pa rin ito ng anak mo. Kaya ano sa tingin mo, kamahalan? Napahinga naman ng malalim si Nine Heaven Emperor habang nakangiting sumasagot ng, kung ganoon ay gawin natin kung ano ang sinabi mo. Nakahinga na siya ng maluwag noong mga sandaling iyon. Tama nga ang mga sinabi ni Empress Heidi. Hinding-hindi matatalo ang Godly Region hanggat magagawa nilang pigilan si Archfiend Antigonus sa pagkuha ng isang purong yin na katawan. Buwisit. Dito na bumagsak ang mood ng walang magawang si Daryl. Nabigo pa rin siyang iwasan ang paparating niyang kasal matapos niyang magpakahirap ng kalahating araw para rito. Walang kaalam-alam sina Nine Heaven Emperor, Empress Heidi at Daryl na matagal nang nakahanap si Archfiend Antigonus ng isang purong yin na katawan. Samantala, sa Hidden Hero Sect, nakawala na rin sa wakas ang mga acupoint ni Veron at ng kanyang mga kasama na na-stock sa main hall ng higit 6 na oras. Dito na sumigaw si Veron sa kanyang mga tauhan. Dal iyan ninyo. Magpunta kayo sa ipinagbabawal na lugar sa likuran ng burol. Dito na siya nagmamadaling lumabas sa main hall. Pagkatapos ng ilang oras ay nailigtas na rin ni Daryl at ng malakas na
Matanda si Chester at ang mga kasama nito. Nagpumilit silang pumasok sa lugar na iyon. Hindi naman nagdalawang isip sina Elder Fire at Elder Wind na sumunod sa mga ito. Dito na nila nagmamadaling sinugod ang ipinagbabawal na lugar sa likuran ng burol. Agad na nagulat sina Veron, Elder Fire at iba pa nang makita nila ang eksena sa kanilang harapan. Makikita sa ilalim ng lupa sina Chester at ang mga kasama nitong may namumulang mga balat at hindi na kasing hinatulad noong huli nila itong makita. Makikita ring katabi ng mga ito ang isang McCallistis na dragon na nakahiga ng tahimik sa kanyang pwesto. Hindi nito naglabanan si Chester at ang mga kasama nito habang namumuhay ng mapayapa kasama ang isa't isa sa ilalim ng lupa. Paano itong nangyari? Nagugulat na sinabi ni Veron at ng kanyang mga kasama. Malapit nang makatawid sa susunod na level ang McCallistis na dragon at masyado ring bayulente ang mga ito. Kaya hindi sila makapaniwalang hindi nito inatake si Chester at ang mga kasama nito rito. Roar! Dito na biglang sumigaw ang McCallistis na dragon habang umaangat ang dambuhala nitong katawan sa papunta sa kalangitan. Kasabay nito ang pagtama ng isang nakabubulag na liwanag sa katawan ng dragon. Nasaksihan ni Veron at ng mga kasama nito ang pagiging puti ng itim na kaliskis ng dragon habang lumalabas ang mga kuko sa puso nito. Ang McCallistis na dragon na kanilang nakita ay naging isang kulay puting dragon. Dito na hindi nakapagsalita at namangha ang lahat sa kanilang nakita. Biglang nabalot ng madilim na ulap ang kalangitan ng maging kulay puting dragon ang dragon sa kanilang harapan. Dito na biglang naglabas ng malakas na mga kidlat ang kalangitan na tumama sa puting dragon. Ito na ang sinasabing pagkangkwentro ng McCallistis na dragon sa Ascension of Thunder. Kabanata 3980. Sumigaw ng malakas ang McCallistis na dragon habang umaangat papunta sa mga kidlat na parabang hindi ito nagpapatalo. Pero malinaw pa ring makikita ang nerbiyos sa mga mata ng dragon. Sa totoo lang ay ito na ang huling hakbang sa ebolusyon ng mga dragon kung saan maraming mga McCallistis na dragon ang nabigo. Tutulungan ka namin. Dito na biglang damilat si Chester at ang kanyang mga kasamang nakaupo sa lupa bago lumipad papunta sa kalangitan. At pagkatapos ay sabay-sabay silang gumawa ng isang protective shield sa ulo ng McCallistis na dragon para magawa nitong labanan ang pagtama ng kidlat sa kanyang katawan. Boom! 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 Makikita ang pagtama ng napakaraming kidlat sa ginawang shield ni Chester kaya agad na nabalot ng alikabok at usok ang hangin sa taas na ilang daang metro mula sa lupa. Dito na rin gumuho ang butas na pinagpahingahan ng dragon sa ilalim ng lupa habang yumayanig ang mga bundok na parabang katapusan na ng mundo. Dito na napaatras ng walang pag-aalinlangan si Veron at ang kanyang mga kasama para maiwasan ito. Pagkatapos ng higit 10 minuto ay hamupa na rin ang usok at alikabok na nagpakita sa isang kulay nyebeng imahe na umikot sa kalangitan. Nagtagumpay ang McCallistis na dragon sa kaniyang pag-angat sa susunod na level. Makikita ring nakatayo si Chester at ang kanyang mga kasama sa likuran ng dragon. Namutla ang kanilang mga itsura matapos nila itong tulungan pero hindi pa rin ito naalis ang ngiti sa kanilang mga mukha. Tumayo si Chester sa likuran ng dragon habang sumisigaw kay Veron ng mga cultivator ng Hidden Hero Sect. Isa lang hindi pagkakaunawaan ang pagpatay ni Daryl sa dati ninyong sect master pero wala pa kaming katibayan na maipapakita sa inyo ngayon. Naiintindihan namin kung bakit ninyo kami ikinulong dito kaya palalampasan namin ang bagay na ito. Hindi pa rito tapos ang lahat dahil aalamin pa namin ang buong katotohanan. Sige, tama na muna ito sa ngayon. Hanggang sa muli nating pagkikita. Nang matapos siya sa kanyang pagsasalita, dahan-dahan niyang tinapik ang likuran ng dragon. Dito na sumigaw ang dragon bago lumipad paakyat sa kalangitan bago mawala sa gitna ng mga ulap. Dito na nagbago ang itsura ni Veron. Wala kayong kasing sama. Nagawang umalis ni Chester at ng mga kasama nito gamit ang dragon ng pipigilan na nila ito. Ito ang gumalit sa kanya ng husto. Masyadong nakakahiya para sa kanila ang pag-alis ni Chester at ng mga kasama nito sa kanilang teritoryo habang pinapanood lang nila sa isang tabi. Pero ang mas hindi nila matanggap ay ang pakikipagkaibigan sa mga ito ng McCallistis na dragon sa ipinagbabawal nilang lugar. Dito na naguluhan ng husto sina Elder Fire at Elder Wind. Hindi nagtagal ay nagising na rin sa katotohanan si Veron. Dito na niya inutusan si Elder Fire na, "Kayong lahat, hanapin ninyo kung saan naglalagi ngayon si Chester,
Ngayon din. Dito na siya lumipad papunta sa kalangitan para magpunta sa Five Poison Sect. Sa tulong ng puting dragon ay magiging mahirap para sa Hidden Hero Sect na atakihin ng pamilya Carter kaya wala na siyang magagawa kundi humingi ng tulong kay Skyler. Sa loob ng lihim na kwarto sa Five Poison Sect, tumingin at ngumiti si Archfiend Antigonus sa nakagapos na si Raymond. Haha, isang purong yang nakatawan. Maisisilang na akong muli. Napakatagal kong hinintay ang araw na ito. Natakot naman dito ng husto si Raymond. Sino ka? Nababalot ng dugo at hindi makikitaan ng balat ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan na parang isang demonyo. Masyado ring nakakatakot ang aurang nilalabas nito. Tumatawa namang sumagot si Archfiend Antigonus kay Raymond. Sino ako? Ako ang pinuno ng buong mundo habang ikaw naman ay isang importanteng sangkap sa muli kong pagsilang kaya dapat lang na ikarangal mo ito. Dito na biglang naging isang hamog ng dugo si Archfiend Antigonus bago bumalot sa katawan ni Raymond. Dito na naramdaman ni Raymond ang pagkawala ng enerhiya at dugo ng kanyang katawan. Sinimulan niyang sumigaw habang sinusubukang gamitin ang kanyang internal energy para lumaban. Pero masyadong mahina ang kanyang enerhiya kung ikukumpara kay Archfiend Antigonus. At sa huli ay nanghina ang boses ni Raymond hanggang sa tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Bumagsak ang kanyang katawan sa lupa at naging isang kalansay. Dito na naging iisa ang kulay dugong hamog bago magpakita ang nagbabalik na katawan ni Archfiend Antigonus. Umupo ito sa lupa para simulan ang pakikipag-isa sa purong yang na katawan ni Raymond. Whoosh! Pagkatapos ng pakikipag-isa ay dahan-dahan namang binuo ng kanyang balat ang madugong katawan ni Archfiend Antigonus na sinundan ng pagkabuo sa bibig at mga mata nito. Kasabay nito ang pagbalot ng isang nakakatakot at malakas na enerhiya sa buong kwarto na kanyang kinaroroonan. Kabanata 3981. Gumuho ang sikretong silid ng mas lumakas ang enerhiya at bumaril sa langit ang matinding pulang ilaw at nagliwanag ang mundo dahil dito. Sa parehong sandali ay malakas na yumunig ang mundo at nabalot sa madilim na ulap ang langit. Nang sandaling iyon ay lumabas sina Skyler at ang mga alagad ng Five Poison Sect para tingnan ang pangyayari. Nakita nila ang nakalutang na Archfiend Antigonus sa gitna ng ere at nagliwanag ang ilaw ng kulay dugo na kidlat sa tuktok ng kanyang ulo. Naglabas ng masamang aura ang kanyang katawan at umapaw ito sa paligid. Nagulat ang mga alagad ng Five Poison Sect sa kanilang nakita at nanlambot ang kanilang mga binti. Tiningnan ni Skyler ang Archfiend Antigonus at napuno ng pagkasabik at pagkabaliw ang kanyang mga mata. Nagawa ko. Sa wakas at nagawa ko. Sa wakas at nagawa niya ang huling kahilingan ng kanyang mga ninuno at dahil sa kanya ay nangyari ang muling pagkabuhay ng Archfiend Antigonus. Mabilis na lumapit ang isang payat na anyo mula sa langit nang makaramdam ng pagkasabik si Skyler. Mayroong magandang kurba ang anyo at banayad na features na mayroong matinding kaba. Iyon ay si Veron. Mabilis siyang lumapag sa sahig at tiningnan ang Archfiend Antigonus. Nang inag ang kanyang katawa at pag-iisip. Napakasama. Ang anyong iyon ay mukhang pamilyar. Ang iyong pagdating. Nakita mo ba ito? Iyon ang makapangyarihang Archfiend Antigonus. Gagabayan niya tayo papuntang Godly Region. Halos hindi narinig ni Veron ang sinabi ni Skyler at nakadikit ang kanyang mga tingin sa Archfiend Antigonus na nasa ere. Makalipas ang ilang sandali, natauhan si Veron at bumulong. Ang lalaking iyon, sa tingin ko ay nakita ko na siya noon. Nasa pool siya ng dugo at naroon. Din ang aking ina. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Nang magsalita siya, nang sandaling iyon ay nakita niya sa kanyang isipan ang mga bakas ng alaala. Ang mga bakas na iyon ay kung saan pinatay si Agatha. Subalit hindi niya nagawang ihalo ang mga alaalang iyon. Katunayan ay kinuha ni Veron ang Forgotten Water at wala siyang maalalang kahit na ano. Unti-unting nawala ang bisa ng Forgotten Water at bumalik ang kanyang mga alaala nang makita niya ang Archfiend Antigonus na pinalibutan ng malakas na enerhiya. Kumunat ang noo ni Skyler at nagkunwaring ngumiti. Hindi maganda ang hitsura mo. Bakit hindi ka magpahinga sa likuran? Tumango si Veron. Anong mali sa akin? Bakit biglang naguluhan ang aking pag-iisip? Hindi niya alam na nasa kanyang harapan ang isang sakuna. Di nagtagal, sa sikretong silid, biglang umaksyon si Skyler at tinakpan ang Akya Point ni Veron. Ikaw, galit na galit si Veron.
Dahil sa parteng retorasyon ng kanyang mga alaala ay hindi naintindihan ni Veron kung bakit siya inatake ni Skyler na kanilang kaalyansa. Malaki ang ngiti ni Skyler at inintala niya ang babae bago pa ito makapagsalita. Huwag kang kabahan, Miss Lang. Nandito ako para muli kayong magsama ng iyong ina. Matagumpay ang naging muling pagkabuhay ng Archfiend Antigones at wala nang gamit pa ang Hidden Hero Sect. Muli kaming magsama ng aking ina. Nang inig si Veron at hindi maganda ang naramdaman niya. Bahagyang tumawa si Skyler, nanukso ito. Miss Lang, hindi mo pa ba naaalala? Naging sobrang galit ang mukha nito nang magsalita siya. Hindi pinatay ni Daryl ang iyong ina, inali ito sa Archfiend Antigones. Wala akong sama ng loob sa Hidden Hero Sect at tinulungan niyo pa ako. Hindi ko dapat iyon ginawa, pero mayroong purong yin body ang inyong ina at kinailangan ko lamang iyong gawin. Ngayong muling nabuhay ang Archfiend Antigones ay walang paraan para panatilhan kakasama namin. Whoosh! Naging blanko ang isipan ni Veron ng sandaling iyon. Nagulat ang babae pagtapos noon, umulit sa kanyang isipan ang ilan sa mga alaala, at sa wakas ay nahalo na niya ang mga bakas. Naalala ko na ngayon, naaalala ko na, kaagad na naalala ni Veron ang pangyayari pagkatapos siyang paalalahanan ni Skyler. Puno siya ng galit at kalungkutan nang manginig ang kanyang katawan. Siya ang may sala. Lahat ng ito ay dahil kay Skyler. Hindi si Daryl ang pumatay kay ina, pero si Skyler at ang Archfiend Antigones. Nagawan ko ng kamalian si Daryl. Nagawan ko siya ng kamalian. Naisip ng babae. Kabanata 3982. Namula sa galit si Veron at tumitig kay Skyler. Skyler, mas mabuting patayin mo na ako ngayon, kundi ay pagbabayaran mo ang lahat. Nanginginig at sumasakit ang puso ng babae sa tuwing naaalala niya ang malagim na pagkamatay ng kanyang ina. Gusto mong mamatay, sumanghal si Skyler sa ginawang pagtitig ni Veron. Hindi kita hahayaan. Pagtapos ay naglabas siya ng medisinang kulay pula at naglakad palapit kay Veron, pinilit niyang ngumanga at inilagay ito sa loob ng kanyang bibig. Iyon ang soul devouring bloodworm. Noong una, akala niya'y mapapatay niya si Veron, pero nang mas pinag-isipan niya pa ito ay napagtanto niyang dapat niya itong panatilihin dahil kailangan niya ng magtatrabaho pagtapos ng muling pagkabuhay ng Archfiend Antigones. Mabilis na kumilos si Skyler. Nalunok na ni Veron ang bloodworm bago pa niya ito mapagtanto. Anong pinakain mo sa akin? Nakaramdam siya ng takot at galit nang sumigaw siya kay Skyler. Sumanghal si Skyler. Bakit ka nag-aalala? Hindi ka nga takot mamatay kaya bakit ka naman matatakot sa maliit na medisina? Malamig ang kanyang tono at tumitig siya kay Veron. Naglalaman ng soul devouring bloodworm ang medisinang ininom mo. Napisa ang bloodworm gamit ang kapangyarihan ng demonyo. Kapag nainom mo ito ay halo ito sa iyong dugo at hindi mo na ito maaalis pa. Sa madaling salita, nasa mga kamay ko na ang buhay mo. Mamamatay ka lang kung kailan ko gustuhin. Ano? Nagulat si Veron at wala siyang masabi. Ngumiti si Skyler nang tingnan niya ang babae. Alam kong hindi ka takot mamatay, pero kailangan mong i-consider ang Hidden Hero Sect. Kapag nabuksan ang bloodworm ay mawawala ka sa tamang katinuan at tuluyan na kitang makokontrol. Kaya mas mabuting makinig ka sa akin, kundi ay bubuksan ko ang bloodworm at wawasakin ang Hidden Hero Sect gamit ka. Ikaw, mariing kinagat ni Veron ang kanyang mga labi at halos damyugaw ito. Gusto niyang sumabog sa galit pero pinigilan niya ang sarili. Hindi niya inakalang magiging sobrang mapanlin lang ni Skyler at ipainom nito sa kanya ang soul devouring bloodworm at tatakutin siya gamit ang Hidden Hero Sect. Nang sandaling iyon, sa langit sa labas ng Five Poison Sect, mas lalong lumakas ang aura ng Archfiend Antigones. Lumabas ang hangin at mga ulap ng matabyunan ng itim na hamog ang langit. Naging madilim ang maaraw na panahon. Hindi lang iyon, nagsimulang manginig ang buong Nine Mainland at tumigil sa pag-agos ang mga ilog. Naging mas matindi pa sa impyerno ang naggagandahang bundok at mga ilog. Nagulat ang mga alagad ng Five Poison Sect. Nang inig sila sa takot at nagulat. Dahil sa pagyanig ay may narinig silang malakas na ingay mula sa lambak hindi kalayuan mula sa Five Poison Sect. Bumagsak ang binuong trap formation ng ibang mga sekta. Binuo ito para harapin ang Ancient Poisonous Centipede, at makalipas ang ilang minute ay nawasak ito. Gumuho ang trap formation at malakas na human heal ang Ancient Poisonous Centipede.
Umakyat sa langit palapit sa Archfiend Antigonus. Ang malaking katawan nito, marahas at aatake ito sa anumang may buhay, kahit ano pa man ang kanilang pagkatao. Sa parehong sandali ay lumabas din ang mga kalalakihang nakakulong kasama ng Ancient Poisonous Centipede. Dating elites mula sa Heavenly Alliance ang mga nakal-alasong kalalakihan. At nawala sila sa kanilang katinuan pagtapos nilang malason at naging mga halimaw. Nagulat at natakot ang mga alagad ng Five Poison Sect sa kanilang nakita. Hindi lubos maisip ang mga kahihinatnan ng nakakalasong mga kalalakihan. Bukod sa pagkagulat, tumingala rin sa langit ang mga tao. Nakita nila ang Ancient Poisonous Centipede na pumapagaspes at kasing bilis ng kidlat, tumigil ito sa harap ng Archfiend Antigonus. Nang sandaling iyon ay bamuka ang bibig ng Ancient Poisonous Centipede para manginig at maglabas ng nakal-alasong hamog na bumalot sa Archfiend Antigonus. Subalit naharangan ng protective shield ang hamog nang lumapit ito sa Archfiend Antigonus. May pagkamuhing sumanghal ang Archfiend Antigonus. Anong lakas ng loob ng isang maliit at nakakalasong insekto para labanan ako? Umalis ka. Kabanata 3983. Itinaas ng Archfiend Antigonus ang kanyang kamay at hinapas ito gamit ang kanyang palad. Nakita ang dagwang anino ng palad at lumaki ito. Mayroon itong ailaang daang metro na sukat ng lapitan nito ang Ancient Poisonous Centipede. Nakakatakot ang kapangyarihan ng Palm Shadow at hindi ito maiwasan ng alupihan. Hamampas ito mula sa langit. Dumaing ang Ancient Poisonous Centipede at bumagsak sa sahig. Hamampas sa sahig ang malaking katawan nito na parang isang bundok na gumuho at napuno ng alikabok ang hangin. Noong simula ay nagulat ang mga alagad ng Five Poison Sect sa kanilang nakita, pagtapos ay nagyawan ang mga ito. Totoo ngang ito ang Archfiend Antigonus. Kaya niyang talunin ang Ancient Archfiend Antigonus gamit lamang ang isang pagtira. Pagtapos ay ibinunyag niya ang kanyang pagkatao at bumagsak sa ulo ng Ancient Poisonous Centipede. Dapat ay patay ka na dahil nilabanan mo ako, pero hindi mahirap para sa iyo ang manatiling buhay mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon. Isa pa, kakabuhay ko lang muli at kailangan ko ng tulong ng mga tao. Kaya magmula ngayon ay kailangan mong magtrabaho para sa akin. Mayabang na sambit nito, kaagad na kinutkot ng Archfiend Antigonus ang kanyang daliri at nagpatak ng dugo sa ulo ng alupihan. Nang bumagsak sa ulo nito ang dugo ay napuno ng matinding takot ang mga mata ng Ancient Poisonous Centipede at nagsimulang manginig ang katawan nito. Makalipas ang ilang minit at kumalma ang alupihan at naging maamo ito. Pagtapos ay gumapang ito sa harap ng Archfiend Antigonus at tila ang masunurin ito. Nang sandaling iyon ay nagulat ang lahat at bumagsak ang kanilang mga panga. Napaamo niya ang Ancient Poisonous Centipede sa 2 galaw lang. Sobrang makapangyarihan ng Archfiend Antigonus. Pagtapos ay lumipad ang isang anyo nang may hindi matapos na pagkasabik. Lumipad siya sa harap ng Archfiend magalang na nagsalita. Mga pagbati, iyong kamahalan. Matagumpay mong napaamo ang Ancient Poisonous Centipede. Nanatiling diretso ang mukha ng Archfiend Antigonus bilang sagot sa papuri ni Skylar, nagsalita ito. Isa lamang itong uod. Anong nakakamangha roon? Pagtapos ay sumenyas siya na lumapit si Skylar at tinuruan ito ng ilang formulasyon. Ito ang mga formulasyon sa pagkontrol sa Ancient Poisonous Centipede. Nasa tabi-tabi lang ang mga araw mo para pamunuan ang 9 mainland sa tulong ng alupihan. Minmorion ni Skylar ang mga formulasyon at sabik na nagsalita. Hindi kita bibigwin, iyong kamahalan. Napakaaga ng pagturo ninyo sa akin ng mga pasmulasyon. Lilisanin mo na ba ang 9 mainland? Ngumiti at tumingala sa langit na balot sa madilim na ulap ang Archfiend Antigonus. Para sa akin ay napakadali lang sakupin ang 9 mainland. Magiging matagumpay lamang tayo kapag tuluyan natin natalo ang Godly Region. Pang-aasar nito. Pagtapos at bahagya siyang nagbuntong hininga. Panipi, narinig kong binanggit mo na ipapakasal ng 9 Heaven Emperor ang kanyang anak na babae. Siyempre ay sasali ako sa kasiyahan. Bigla nilang naramdaman ang malakas na aura na nanggaling mula sa mga ulap. Pagtapos ay tumingala si Skylar para makita ang pangyayari. Nagulat at huminga siya ng malalim. 10,000 mga sundalo ang bumaba mula sa langit. Nakasuot sila ng gold na armor at nanatiling nakalutang sa ere, nakaharang sila sa langit. Naging magulo ang hangin dahil sa malakas nilang aura.
Nakasuot ng kulay purple, gold na armor ang pinuno, puno ito ng banal na kapangyarihan at kamahalan. Iyon ay si Master Magera. Nagbago ang mukha ni Skyler at labis siyang nagulat. Nagpadala ba ng napakaraming grand weapons at mga general? Samantala, ninotling diretso ang mukha ng Archfiend Antigonus. Nakuha ni Master Magera ang atensyon ng Archfiend Antigonus at hindi niya maitago ang pagkagulat. Archfiend Antigonus, mula kang nabuhay, sobra siyang nagulat. Ang nasa isip niya lang ay tanging ang pulong yang body lang ang nakuha nito at hindi ang pulong yin body. Kaya naman nagpunta siya sa Nine Main lang mula sa Godly Region ng buo ang tiwala sa sarili. Nang sandaling iyon, nang makita niya ang muling pagkabuhay ng Archfiend Antigonus ay nanginag ang kanyang ulo at labis na nagulat. Subalit dahil sa kakaiba niyang katayuan ay mabilis siyang kumalma at sumigaw. Archfiend Antigonus, puno ng hustisya ang universe. Kahit na muli kang nabuhay ay hinding-hindi ka magiging kalaban ng Godly Region. Pinapayuhan kitang tumigil. Kumunat ang noo ng Archfiend Antigonus at ngumisi. Ikaw ba ang pamangkin ng Nine Heaven Emperor, Master Magera? May mga narinig ako, tungkol sa iyo. Kahit na malayo ka mula sa ibang mga posisyon sa Godly Region ay hindi ka pa rin maaaring makipag-usap sa akin. Walang pakialam ang Archfiend Antigonus tungkol sa Nine Heaven Emperor kaya bakit siya magkakaroon ng pakialam tungkol kay Master Magera? Kabanata 3984. Humakbang palapit si Skyler at kinausap si Master Magera. Sino ka sa tingin mo? Anong lakas ng loob mo para kausapin sa bastos na paraan ang kanyang kamahalan? Galat na si Master Magera mula sa hindi pagpansin ng Archfiend Antigonus. Sumabog siya sa galit nang marinig niya ang pagrereklamo ni Skyler, sumabog ang kanyang galit at human heal. Mapunta ka sa impyerno. Mabilis na sumabog ang divine power at naging sinag ito ng liwanag, sumugod sa direksyon ni Skyler. Sa isang kisap mata at lumapit si Master Magera kay Skyler at itinaas ang kanyang kamay. Nakita ang mahaba, kulay lila at gold na sibat at sumabog ang maliwanag na ilaw, tumusok ito sa dibdib ni Skyler. Sumanghal si Skyler, binuksan niya ang power of the Fiend Soul at dali-dali sumugod, hinarang niya ang pag-atake ni Master Magera. Kaagad na malakas na nagsalubong ang dalawa, nagdulot ito ng malakas na banggaan. Namutla si Skyler, ilang hakbang siyang napaatras at dumura ng dugo. Mayroon siyang kapangyarihan ng Fiend Soul, labis nitong napakalakas at hindi may kukumpara sa iba sa Nine Mainland, mas mababa pa rin siya laban kay Master Magera. Isa sa pinaka-impluential at pinakamakapangyarihan na tao si Master Magera sa Godly Region, bukod lang sa Nine Heaven Emperor. Hindi makalapit dito sa Skyler. Nanatiling nakatayo si Skyler at nagbago ang kanyang mukha. Paanong naging napakalakas ni Master Magera? Akala niya'y kaya niyang magtanghal sa harap ng Archfiend Antigonus, pero hindi niya inakalang magiging labis na napakalakas ni Master Magera. Nalalabi ka ng demonyo, mapunta ka sa impyerno. Umungol at sumugod kay Skyler si Master Magera nang titigan niya ang lalaki. Nang sandaling iyon ay dali-daling nagpunta ang Archfiend Antigonus sa harapan ni Skyler. Anong lakas ng loob mo para kalabanan ako gamit ang mahina mong lakas? Malaming nasambit ng Archfiend Antigonus. Noong una ay wala siyang gustong gawin, pero nang makita niya ang pag-atake ni Master Magera kay Skyler sa kanyang harapan ay uminit ang kanyang ulo. Kaagad na sumabog ang masamang aura mula sa Archfiend Antigonus at napuno ang paligid. Mabilis na nabalot sa hamog na dugo ang mundo. Isang nakakatakot na aura. Iyan ba ang enerhiya ng muling pagkabuhay ng Archfiend Antigonus? Hindi lamang si Master Magera ang nagulat pero pati na rin ang 10,000 mga general at grand weapons. Walang salitang itinaas ng Archfiend Antigonus ang kanyang kamay at sumabog ang kulay pulang dugo. Hindi magwang mag-react ni Master Magera sa tamang oras at nataman niya ng blood red na ilaw. Dumaing at lubos na natamaan ang Fairy Soul. Tumilapon ang malakas niyang katawan sa layong 10,000. Di nagtagal at bumagsak siya sa tuktok ng bundok. Namutla at naging sobrang hina ng kanyang katawan. Gamit lamang ang 1 kilos. Gamit lamang ang 1 kilo ay lubos na nasugatan ang isang kilalang tao na si Master Magera. Nagulat ang 10,000 mga grand weapon at general nang nakalutang sa ere nang makita nila ang pangyayari, nagulat at napahinga sila ng malalim. Nang sandaling iyon ay pinilit tumayo.
ni Master Mag-era at tinitigan ng masama ang Archfiend Antigonus, naguluhan siya. Tapos na ang lahat ng ito. Naisip niyang wala pang purong yin body ang Archfiend Antigonus sa naging muling pagkabuhay nito, pero hindi niya alam na pareho nitong nakuha ang purong yin body at yang body. Hindi niya rin magawang ipasa ang mensahe sa Godly Region pagtapos niyang maging lubhang sugatan. Apoy, dali-daling lumapit si Master Mag-era sa 10,000 grand weapon at mga general at nagbigay ito ng utos para umatake. Kaagad na pinasabog ng 10,000 mga general weapon at general ang kanilang divine powers at umatake sa Archfiend Antigonus. Sumanghal ang Archfiend Antigonus at bahagyang itinaas ang kanyang mga kamay. Hindi nagawang roomspan sa oras ng mga grand weapon at general na sumugod sa kanya at naapektuhan sa masamang aura niya. Nang sumunod na segundo ay tumalikod ang Archfiend Antigonus at lumapit kay Master Mag-era. Pupunta na sana ako sa Godly Region, pero nagpunta ka rito. Perpekto, hihiramin ko ang kulay purple gold mong armor. Malmaig nitong sambit. Pagtapos ay hinablat niya ang purple gold na armor ni Master Mag-era at isinara ang fairy soul nito. Pagtapos ay nagutos siya kay Skylar at nagsalita. Ipinasa ko na sa iyo ang formulasyon para kontrolin ang Ancient Poisonous Centipede. Madali mo lang mahaharangan ang grand weapons at mga general. Kaagad na naglaho ang lalaki sa madidilim na ulap. Walang pag-alangang binanggit ni Skylar ang formulasyon. Nang magsimula siyang bigkasan ng formulasyon ay human heal ang Ancient Poisonous Centipede, sumugod sa 10,000 grand weapons at mga general ang malaking katawan nito. Iyan ba ang Ancient Poisonous Centipede? Mag-iingat ka, nakalalasan iyan. Kabanata 3,985. Nawala ang lakas ng loob ng 10,000 mga grand weapon at mga general at hindi sila mapakali nang makita nila ang pag-atake ng Ancient Poisonous Centipede. Nang sandaling iyon ay naghalo ang tunog ng paglalaban at mga sigawan, tuloy-tuloy na nag-echo sa buong 5 Poison Sect ang mga ito. Matagumpay namang nakabalik sa Mid-City si Chester ang iba pang miyembro ng pamilya Carter sa tulong ng Puting Dragon. Nang sandaling iyon ay nagtipon sa punong hall sina Chester para pag-usapan ang sitwasyon. Nagtungo sa Holy Saint Sect si Daryl at hindi kami sigurado kung anong nangyari roon. Nagbuntong hininga si Chester at lubos itong nag-alala. Kaagad na kumunat ang noo ng nagtipon na mga tao sa paligid ni Yvette. Mabilis, nang inig ng malubha ang sahig habang hindi sila mapakali na para bang babagsak ang langit. Anong nangyayari? Nagulat si Chester at mabilis siyang naglakad. Palabas habang nakasunod sa kanya si Yvette at ang iba pa. Nagulat sila sa nakita nila. Balot sa madilim na mga ulap ang langit at nilamon ng hamog na dugo ang paligid. Hindi maipaliwanag ang takot na naramdaman ng mga tao nang maramdaman nila ang pagdami ng hamog na dugo sa paligid. Nang sandaling iyon ay nakita ni Chester ang mga boltahe ng Kid Out sa langit mula sa kalayuan at nagulat. Masama ang aura na iyan. Hindi kaya't iyan ang muling pagkabuhay ng Archfiend Antigonus. Muling pagkabuhay ng Archfiend Antigonus. Nagulat si Yvette at ang iba pa. Pero sinabi ni Daryl na nakakulong sa Devil-Sealed Mirror ang Archfiend Antigonus. Kahit na nakatakas ang lalakit at magiging miserable siya, paano siya muling mabubuhay sa ganoong kalagayan? Tanong ni Yvette. Naguluhan si Dax at ang iba pa. Hindi alam ni na Yvette ang mga kailangan para sa muling pagkabuhay ng Archfiend Antigonus. Huminga ng malalim si Chester at mukhang seryoso ang kanyang mukha. Kailangan nating makarating sa 5 Poison Sect kahit ano pa ang mangyari. Sa nakakamanghang palasyo sa South Cloud World, tumayo si Quincy sa entrada ng main hall habang nakatingin sa ulap. Nasa kanyang likuran ng mga sibil at military na opisyal at ang mga Royal Guards. Tumingin sila sa langit sa kalayuan at nagulat. Hindi kailanman nagialam si Quincy sa nakalipas na mga taon kahit na marmaing bagay na ang nangyari sa mundo ng mga cultivator. Sa halip ay ginamit niya ang oportunidad para i-cultivate ang mga kapangyarihan ng South Cloud Royals. Biglang yumanig ang sahig ng tipunin niya ang mga opisyal ng sibil at militar para harapin ang usaping pampulitika. Nang sandaling iyon ay nabalot sa hamog na dugo ang langit at lupa sa Westrington. Napaisip ang lahat sa pangyayari. Sigurado akong may kinalaman sa Archfiend Antigonus ang kakaibang pangyayaro. Pasinghal na sambit ni Quincy. Archfiend Antigonus.
Nagkaharap ang mga opisyal ng sibil at military at huminga sila ng malalim. Sinabing hindi takot sa Nine Heaven Emperor ang Archfiend Antigonus. Paniguradong magdudulot ng maraming pagkamatay ang muling pagkabuhay nito sa Nine Mainland. Tawagin ang Royal Armies. Magpunta kayo sa Westrington at alamin ang pangyayari. Determinadong sambit ni Quincy. Masusunod po. Sabay-sabay na sumagot ang mga opisyal ng military at sibil. Naglayo at nagtungong Westrington ang 10,000 Royal Armies makalipas ang ilang minuto. Samantala, mayroong mga kaganapan sa Jade Fairyland sa Godly Region. Isa pang lugar ang Jade Fairyland kung saan nagpapahinga ang Nine Heaven Emperor at si Empress Heidi. Maganda at nakakamangha ang paligid. Normal lang na hindi maaaring pumaost kahit na ang pinakamatataas na opisyal kapag walang pahintulot mula sa Nine Heaven Emperor. Kaya naman palaging tahimik sa Jade Fairyland. Noong araw na iyon ay espesyal na buhay ang lugar dahil yun ang araw ng kasal nina Princess Dorothy at Daryl. Mayroong decorayo ng mga lampara ang Jade Fairyland at madaming tao sa hardin sa likuran nito. Hindi lamang naroon ang lahat ng mga opisyal para sa araw ng kasal ni Princess Dorothy, naroon din ang mga ekspertong nag-cultivate sa tagong lugar. Nasa gitna ng hardin ang isang malaking lamesa. Mayroong nakaukit na makukulay na jade at nagningning ang napakagandang kinang nito. Mayroon ding nakapalibot na mga kakaibang bulaklak at halaman. Pumaikot sa hangin ang iba't ibang klase ng nilalang habang nasaksihan nila ang napakagandang senaryo. Nasa harap ng lamesa ang dalawang trono, kung saan nakaupo rito ang Nine Heaven Emperor at si Empress Heidi. Kabanata 3986. Nakasuot ng golden dragon robe ang Nine Heaven Emperor, mukha siyang makapangyarihan at kakaiba. Nakasuot din ng magandang phoenix robe si Empress Heidi. Nakita ang charming na hubog ng kanyaing katawan habang nakita rin mula sa kanya ang nakakamanghang aura ng pamilyang Maharlika. Hindi gaano nakangiti ang lalaki kahit na iyon ang araw ng kasal ng kanyang anak. Mayroon na siyang problema kay Daryl at wala siyang ibang magagawa kundi ang ipakasal dito ang kanyang anak. Kaya naman maiintindihan kung bakit hindi siya masaya sa mga nangyari. Samantala, malaki naman ang ngiti sa mukha ni Empress Heidi. Hindi na mahalaga kung anong nangyari, mahalaga ang araw na ito para sa kanyang anak at kailangan niyang maging masaya para rito. Dumating na ang lahat ng mga bisita mula sa parehong panig ng pamilya. Ang uang taong nakaupo sa kanilang lamesa sa bandang kanan ay ang Ghost Sage Valley. Nakasuot ito ng kulay purple na robe at mukha itong santo. Makikita rin ang pagkapanatag at saya sa kanyang mukha. Akala niya'y magiging mabuti kung ligtas na maaayos ang problema sa pagitan ni Daryl at ng Nine Heaven Emperor, pero hindi nito inasahang pakakasalan ni Daryl si Prinsesa Dorothy. Katulad ng kasabihan, dapat unahin ang mga kalaban pero huwag ito hayaan. Natural lang na magiging masaya si Daryl dahil nagkaayos na sila ng Nine Heaven Emperor. Mga pagbati, iyong kamahalan. Mga pagbati sa kasal ng prinsesa, iyong kamahalan. Binati ang Nine Heaven Emperor at si Heidi ng lahat ng mga bisita sa okasyong iyon. Abot tainga ang ngiti ni Empress Heidi sa narinig nitong mga pagbati, malinaw na sobrang saya nito. Dahan-dahan na naglakad palapit ang opisyal na host habang nakangiti. Yumuko siya sa harap ng Nine Heaven Emperor at tumingin sa paligid. Dumating na araw, mga bisita, magbigay bati sa Prince Consort at ang prinsesa. Pagkatapos magsalita ng host at lumipat sa langit ang mahigit 100 makukulat na phoenix. Sabay-sabay silang sumigaw at bumuga ng milyon-milyong makukulay na apoy nang ibuka nila ang kanilang mga bibig. Napinturahan ng iba't ibang kulay ang buong langit. Mas lalong nakakagulat ang ganitong senaryo kaysa ang makita ang libo-libong paputok na sabay-sabay. Sumabog. Unti-unting lumabas ang kalsadang binuo ng ulap. Pagtapos ay naglakad sa magkabilang gilid sina Daryl at Prinsesa Dorothy, nakaapak sila sa mga ulap. Nakasuot si Daryl ng pulang robe na pang Prince Consort, mukha siyang mataas at makapangyarihan. Ngumiti siya at tiningnan ng masa pero nakaramdam lamang siya ng pait. Pinilit siyang ipakasal kaya wala siya sa magandang mood. Nakasuot ng mahaba at kulay pula na bestida si Prinsesa Dorothy at mayroon itong dragon at phoenix na pattern. Medyo nakatago ang magandang anyo niya sa ilalim ng mga robe, pero napakaganda pa rin niyang tingnan. Pinilit niyang ngutmati at nakakatawang pareho ito sa ngiti ni Daryl.
Kasing patay na ng abo ang kanyang puso magmula noong iwan siya ni Grant. Wala siyang naramdamang kahit ano nang tingnan niya ang engranding kasalan sa kanyang harapan. Di nagtagal at nakalapit sina Daryl at Prinsesa Dorothy sa altar. Una ay yumuko kayo sa langit at lupa. Sumigaw ang host habang nakangiting tumingin sa pares. 3 beses yumuko sina Daryl at Prinsesa Dorothy sa 9 heavens. Mukhang kalmado sa panlabas na anyo si Daryl habang nakaupo siya, pero puno ng di maipaliwanag na pait ang kanyang puso. Pagtapos ng seremonya at ganap na silang kasal ni Prinsesa Dorothy. Pero ayaw niya sa babae at wala rin itong nararamdaman para sa kanya. Hinlaro ng host ang kanyang lalamunan at magtatawag na sana para sa pangalawang pagyuko. Pero sa eksaktong puntong ito ay narinig ang mapaglarong boses mula sa entrada ng Jade Fairyland. Oh, isang kasalan. Napalingon ang lahat sa direksyon ng pinanggalingan ng boses kabilang narito si Daryl, ang 9 Heaven Emperor at ang mga bizet. Nakita nila ang isang malaking anyo na nakasuot ng kulay purple at gold na armor mula sa langit. Iyon ay walang iba kundi ang Archfiend Antigonus. Subalit binago rin ng Archfiend Antigonus na nakasuot ng armor ni Master Mag-Era para pantayan nito ang armor ng lalaki. Orihinal na pinlano ng Archfiend Antigonus na gumawa ng malaking eksena sa kasalan. Sa wakas at napagdesisyonan niyang magpanggap bilang si Master Mag-Era pagtapos niya itong mapag-isipan. Nagkagulo ang lahat nang makita nila si Master Mag-Era. Master Mag-Era, hindi ba't nasa 9 mainland siya para harapin ang Archfiend Antigonus? Bakit bigla siyang bumalik? Oo, mukhang hindi niya nagustuhan ang kasalan. Dumilin ang mukha ng 9 Heaven Emperor nang marinig niya ang mga diskurso sa paligid. Tumingin siya kay Master Mag-Era at malamig na ang salita. Mag-Era, pinapanatili kita sa 9 mainland para magbantay sa Archfiend Antigonus. Bakit ka bumalik? Nakita rin ang ekspresyon ng hindi natuwang si Empress Heidi. Hindi magandang pangupi na maantala ang isang kasalan. Hindi napagtanto ng 9 Heaven Emperor at ng lahat ng mga bisitang naroon na hindi si Master Mag-Era ang taong nasa kanilang harapan kundi ang Archfiend Antigonus. Kabanata 3987. Makikilala ng 9 Heaven Emperor at ng ibang mga bisita ang sinumang pupunta roon nang nagbabalat kayo. Isa pa, iyon ang Godly Region. Subalit makapangyarihan ng Archfiend Antigonus at hindi mapapantayan ang kasanayan niya sa pagbabalat kayo. Ang pinakamahalaga ay nakasuot ito ng purple at gold divine armor na simbolo ng pagkatao ni Mag-Era. Mayroon lamang isang kopya nito sa buong Godly Region at imposibleng magaya ito. Bumalik sa wisyo si Empress Heidi at tumingin sa Archfiend Antigonus at nagsalita. Mag-Era, tinatanong ka ng kanyang kamahalan. Sagutin mo siya ng tapat. Kumurap ang mga mata ng Archfiend Antigonus. Ngumiti at nagkunwari siyang magalang. Iyong kamahalan, patawarin ninyo ang biglaan kong pagpunta. Nagkaroon ang ng malaking pagkapanalo sa 9 mainland at labis akong nasasabik. Bumalik ako para ibalita ito. Sinulyapan niya si Daryl at Prinsesa Dorothy na nasa altar at nagpatuloy. Nakalimutan kong ikakasal ang prinsesa ngayong araw. Bahagyang lamambat ang ekspresyon ng mukha ng 9 Heaven Emperor nang marinig nito ang eksplanasyon ni Mag-Era. Anong malaking pagkapanalo? Sabihin mo sa akin. Tanong nito. Kumpara sa kasalan ni Prinsesa Dorothy, mas nag-alala ang 9 Heaven Emperor tungkol sa mga kaganapan na may kinalaman sa Archfiend Antigonus. Tiningnan maigi ng lahat ng mga bisita ang Archfiend Antigonus. Nasabik din si Daryl. Magiging maganda kung mapipigilan ng Archfiend Antigonus. Nangangahuligang malalayo sa sakuna ang 9 mainland. Katunayan, walang magandang impresyon si Daryl mapa-Godly Region man o Archfiend Antigonus. Subalit may pipiliin niya ang Godly Region kung ikukumpara ang dalawa. Isa pa, masayadong masama ang Archfiend Antigonus para sa kanyang panlasa. Hindi lamang magdurusa ang Godly Region kapag naging matagumpay ito sa kanyang muling pagkabuhay, pero magdurusa rin sa sakuna ang 9 mainland. Tumingin si Daryl sa Master Mag-Era na nasa kanyang harapan at nagkaroon ng pagburo ng kakaibang pakiramdam sa kanyang puro. Mukhang mayroong mali kay Master Mag-Era, pero hindi niya matukoy kung ano iyon. Habang nasa malalim na pag-iisip si Daryl ay dahan daw ang nagpakita ang Archfiend Antigonus at tinawag nito ang 9 Heaven Emperor. Iyong kamahalan, nagtatago ang Archfiend Antigonus sa sektang tinawag na 5 Poison Sect.
Noong pinamunuan ko ang ating hukbo sa pagsugod sa Five Poison Sect ay humahalo sa purong yang body ang Archfiend Antigonus, pero napigilan ko siya sa oras. Dahil naantala ang kanyang paghalo ay bumalik ito sa kanya at nanghina. Ginamit ko ang oportunidad na iyon para maibalik ang Devil Sealed Mirror at ikulong ang Archfiend Antigonus sa ipinagbabawal na lugar sa Five Poison Sect. Nagkagulo ang mga manunood sa kanilang narinig. Nakatuon sa Archfiend Antigonus ang lahat ng atensyon habang tinitigan ito ng lahat ng may halong malalim na respeto at paghanga. Naisip ng lahat na mabilis na naayos ni Master Mag-Era ang problema sa Archfiend Antigonus. Labis ding nasabik ang Nine Heaven Emperor. Noon pa man ay isa ng tinek sa panig ng Nine Heaven Emperor ang Archfiend Antigonus. Naiwan siyang nakasabit pagtapos mailayo ng salamin mula sa Ghost World. Isa pa, labis na nakakatakot ang lakas na mayroon ng Archfiend Antigonus. Kahit ang Nine Heaven Emperor at personal siyang nilabanan, wala siyang laban sa lalaki. Sa oras na ito ay napagtagumpayan ni Master Mag-Era ang pinakamalaking problema. Naroon, paano siya hindi masasabik? Mag-Era, ligtas ba ang lugar kung saan mo ikinulong ang Archfiend Antigonus? Tiningnang maigi ng Nine Heaven Emperor ang Archfiend Antigonus nang magtanong siya. Kahit nasabik siya ay naging maingat pa rin ang Nine Heaven Emperor. Malaki ang ngiti ng Archfiend Antigonus at nagsalita. Huwag kang mag-alala, iyong kamahalan. Ako ang personal na nagkulong sa Archfiend Antigonus. Hindi siya makakatakas kahit natubuan pa siya ng pakpak. Isa pa, mayroong daan-daang libong mga sundalo at general na nakapalibot sa kanya. Hinding-hindi siya makakatakas. Ngumiti ang Archfiend Antigonus pero sobrang lamig ng tingin sa kanyang mga mata. Hindi mapigil ang makaramdam ng pagkasabik ng Nine Heaven Emperor. Tumango siya bilang pagsang-ayon at nagsalita. Magaling, napakagaling. Hindi mo ako binaygo, Mag-Era. Nawala ang pagkakataon ng Archfiend Antigonus para muling mabuhay at wala nang dapat pang problemahin ang Godly Region. Makalipas ang ilang sandali ay mayroong naisip ang Nine Heaven Emperor at nagpatuloy. Siya nga pala, nasaan ang salamin? Dinala ko ito. Sagot ng Archfiend Antigonus nang dahan-dahan siyang naglakad palapit. Inilabas niya ang salamin mula sa kanyang armor at inilahad ito sa Nine Heaven Emperor. Iyon ang Devil Sealed Mirror. Wala nang halaga ang kayamanang ito magmula noong nakatakas siya sa Devil Sealed Mirror. Nodyan ay hindi na ito hihigit pa sa isang kasangkapang ginamit para makuha ang tiwala ng Nine Heaven Emperor. Mas lalo pang naging masaya ang Nine Heaven Emperor matapos niyang makuha ang Devil Sealed Mirror. Ikinuwi niya ang kanyang kamay at nagsalita. Bigyan si Mag-Era ng mauupuan. Pagtapos ay kinausap niya ang Archfiend Antigonus. Maganda ang naging paglilingkod mo sa amin, Mag-Era. Dapat ka pang uminom ng ilang baso ngayong araw ng kasalan. Kapag natapos na ang kasalan ay madami akong ipaparanggal sa iyo. Kabanata 2988. Kabanata 3988. Pagkatapos niyang magsalita ay naghanda ang ilang mga katulong ng mauupuan sa tabi ng Nine Heaven Emperor. Pangalawa lang sa Nine Heaven Emperor ang posisyon ni Master Mag-Era sa Godly Region. Reasonabling umupo siya sa tabi ng Emperor. Salamat, iyong kamahalan. Malaki ang pasasalamat ng Archfiend Antigonus at umupo ito sa binigay na upuan. Yumuko sa Archfiend Antigonus ang lahat ng mga bisita sa paligid at nagbigay ng pagbati. Napakalakas mo, mga pagbati, Master Mag-Era. Matagumpay mong napasuko ang Archfiend Antigonus. Isang biyaya ang magkaroon ng Heavenly General na katulad mo para magbantay sa Godly Region. Nagpatuloy ang mga papuri. Nakaupo lamang ang Archfiend Antigonus at hindi ito nagsalita. Malungkot si Daryl habang nakatayo siya sa altar. Naisip niyang maantala ang kasalan sa pagdating ni Master Mag-Era pero mukhang nagpadalos-dalos siya sa kanyang iniisip. Dahan-daang itinaas ng Nine Heaven Emperor ang kanyang kamay at nagutos. Sige, tumahimik ang lahat. Pagtapos ay sumenyas siya sa host para magpatuloy sa seremonya ng kasalan. Nagmadali ang host pagtapos nitong matanggap ang pagsenyas ng Nine Heaven Emperor. Subalit biglang nabago ang tingin sa kanya ay mukha nang magsasalita and asa na siya. Pagtapos ay nanghinga ang kanyang binti at bumagsak sa sahig. Dumilim ang ekspresyon ng Nine Heaven Emperor. Nang sisigaw na Sesa, siya ay biglang napakunot ang kanyang noo.
Kakaibang kanina lang ay maayos ang kalagayan ko. Bakit bigla akong nanghina at walang natirang lakas sakin? Hindi lamang iyon, pero nakulong din ng kakaibang puwersa ang fairy soul na nasa kanyang katawan. Mukhang senyales ito ng pagkalason. Bahagyang nanginig ang katawan ng Nine Heaven Emperor at hindi siya makaupo. Medyo mapotla rin ang mukha ni Empress Heidi. Nanghina ang kanyang katawan at wala itong kahit na anong lakas, tulad ng kanyang asawa. Lumingon sa Nine Heaven Emperor ang Archfiend Antigonus at nagtanong habang medyo nakangiti. Ayos lang po ba kayo, inyong kamahalan? Mayroong pahiwatig ng panunuya sa kanyang mga mata. Muling inantala ng Archfiend Antigonus ang nagulat na Nine Heaven Emperor nang magsasalita na sana siya. Dahan-daang tumayo ang Archfiend Antigonus at kalmadong nagsalita. Inyong kamahalan, nararamdaman niyo ba ang pamamaga at panghihina ng buo ninyong katawan? Nakulong din ba ang inyong soul? Bumagsak ang mukha ng Nine Heaven Emperor. Sobra siyang nagulat at nagalit nang tingnan niya ang Archfiend Antigonus. Anong nangyayari, Mag-era? Malaki ang ngiti sa mukha ng Archfiend Antigonus at proud siyang nag-anunsyo. Anong sinasabing mong anong nangyayari? Tinawag mong Nine Heaven Emperor ang iyong sarili. At hindi mo man lang alam kung kailan ka nalason. Mas lalo pang nagulat at nagalit ang Nine Heaven Emperor kaysa kanina. Alam niyang nalason siya, pero ano? Ang lason na magiging napkaalakas at hindi man lang niya napansin ang presensya nito. Mas lalong naging mayabang ang Archfiend Antigonus nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ng Nine Heaven Emperor. Tinuro niya ang Devil Sealed Mirror sa kanyang tabi at nagsalita. Namanstahan ng Divinity Dissipation Powder ang salamain na ito. Paniguradong narinig mo na ang pangalan ng lason na iyon. Labis na nagulat ang Nine Heaven Emperor na parabang nakidlatan siya. Sinabing mataas ang lason ng Divinity Dissipation Powder at tanging fiends lamang ang nakakagamit nito. 10,000 taon na ang nakalipas noong huling ginamit ng gods at fiends ang lason na ito noong Great War. Nagdulot sila ng pagkaubos ng napakaraming malalakas na mga mandirigma mula sa Godly Region. Sinabing walang kulay at lasa ang Divinity Dissipation Powder. Malanghap mo lang ito ay manghihina ang buong katawan mo at makukulong ang iyong fairy soul. Totoong gawa ito ng demonyo. Subalit nahuli na ang Archfiend Antigonus. Paano magkakaroon ng lason sa salamin na ito? Malamig na tumitig ang Nine Heaven Emperor sa Archfiend Antigonus. Ikaw, hindi ikaw si Mag-era. Ikaw, bago pa siya matapos sa pagsasalita ay nakita niya ang unti-unting pagbabago sa ekspresyon ni Master Mag-era. Sa dulo ay tuluyang nagbago ang kanyang anyo at naging Archfiend Antigonus. Nagulat ang Nine Heaven Emperor, nang inag ang kanyang isipan at naging blanko. Nagulat ang lahat ng mga bisita, pati na rin si Daryl. Naging magulo ang isipan ni Daryl nang makita niya ang Archfiend Antigonus, pero mas naintindihan niya ang mga pangyayari. Hindi nakakapagtakang nakaramdam siya ng parang may mali kay Master Mag-era. Iyon pala ay isa itong impostor at ito ang nagbabalat kayong Archfiend Antigonus. Nagulat ang mga bisita sa paligid at mabilis silang nag-react. Archfiend Antigonus, sino ka para gumamit ng isang nakakamuhing paraan laban sa kanyang kamahalan? Napakayabang niya. Sa tingin mo ba ay hahayaan lang ito ng Godly Region? Mabilis na nagtipon ang maraming bisita nang galit silang sumigaw at nagtipon. Magsasanib puwersa na sana ang mga ito para harapin ang Archfiend Antigonus. Hindi nataranta ang Archfiend Antigonus sa kanyang nakita. Tumingin siya sa paligid at mayabang na nagsalita. Kung mag-isa ko itong babaliin ay hindi ako takot na magsama-sama kayo laban sa akin. Napakalakas ng Divinity Dissipation Powder at hindi laya ang Nine Heaven Emperor sa mga epekto nito. Sa tingin Mob A ay hindi ka rin apektado. Kabanata 3989. Nagulat ang lahat ng mga bisita pagtapos magsalita ng Archfiend Antigonus. Nakulong ang fairy soul ko. Ako rin. Maraming bisita ang bumagsak sa sahig habang sumisigaw. Nasa sahig din si Daryl. Napakalakas ng Divinity Dissipation Powder na kahit ang Nine Heaven Emperor ay hindi kayang labanan ang mga epekto nito, paano pa si Daryl? Sumiklab ang galit ng Nine Heaven Emperor at sisibog na siya. Tinitigan niya ang Archfiend Antigonus at nagtanong, anong gusto mo? Bilang tagapamahala ng Godly Region, nahulog siya sa patibong ng Archfiend Antigonus sa mismong araw ng kasal ng kanyang anak. Mayroon pa kayang
Matitirang dignidad sa kanya. Malaki ang ngiti ng Archfiend Antigonus, nakita ang kaunting galit mula sa mga mata nito. Noong Great War sa pagitan ng mga Diyos at Finns ay napatay o naging sugatan ang lahat ng Finns, pero sinwert lamang akong nakatakas. Naglakbay ako sa loob ng ilang libong taon at ikinulong ako ng ancient ancestor sa High Asterisk P na salamin na iyon. Ano sa tingin mo ang gagawin ko sa lahat ng nakalipas na taon na may galit sa aking puso laban sa iyo? Tumaas ang magkabilang gilid ng bibig ng Archfiend Antigonus nang magsalita siya, naging mapaglarong ngiti ito. Pero huwag kang kabahan, hindi ko kayo papatayin lahat ngayong araw. Masyado yung nakakaburyo at hindi iyon sapat para mailabas ang lahat ng aking galit. Dali-dali siyang nagpunta sa altar at hinablot ang kamay ng prinsesa. Takot si Prinsesa Dorothy, sumigaw siya. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Sinubukan niyang kumawala nang sumigaw siya, pero nataman din siya ng Divinity Dissipation Powder. Masyadong mahina ang banayad niyang katawan at hindi siya makawala. Sinubukan din pigilan ng lahat ng mga bisita ang lalaki. Pakawalan mo siya, huwag kang gumawa ng mga katawa-tawang bagay. Tanging ang nakakamuhing paraan lang ba ang mayroon ka, Archfiend Antigonus? Nagpatuloy ang mga sigawan sa paligid, pero kumilos na para bang walang narinig ang Archfiend Antigonus. Tumitig lang siya sa Nine Heaven Emperor at unti-unting nagsalita. Hindi ba't ipapakasal mo ang iyong anak ngayon araw? Ilalayo ko siya at ibibigay sa aking mga tauhan. Bilang Emperor ng Godly Region ay palagi kang naniwala na pinaghahawakan mo ang katarungan at mas asama ang mga Finn. Ngayon ay lulakutin ko sa aking mga paa ang tinatawag mong hustisya. Ha, tumawa ang Archfiend Antigonus at lumipad sa langit kasama si Prinsesa Dorothy. Sa isang kisap mata ay naglaho siya mula sa paningin ng iba. Archfiend Antigonus, galit din ng Nine Heaven Emperor na napasigaw ito at kaagad na nahimatay. Sa araw ng kasal ni Prinsesa Dorothy ay kinuha siya ng Archfiend Antigonus habang tinakat niya ang babae na ibibigay ito sa kanyang mga tauhan. Walang sino man ang kakayanin ang ganoong kahihiyan. Nang sandaling ito ay tumingin si Daryl sa direksyon kung saan naglaho ang Archfiend Antigonus, puno ng halo-halong emosyon ang kanyang puso. May problema ngayon ang Archfiend Antigonus. Kahit na ayaw nitong pakasalan ng prinsesa ay ayaw naman niyang sirain ang kasalan sa ganitong paraan. Samantala, mayroon pa ring matinding labanan na nangyari malapit sa Five Poison Sect. Sa madaling salita, parang piraso na lamang ng tinapay ang pagharap sa maliit na Five Poison Sect para sa daan-daang libong mga sundalo at general. Subalit para sa Five Poison Sect, hindi lamang si Skylar ang tumulong sa kanila, pero pati na rin ang malaking Ancient Poisonous Centipede at ang 10,000 nakal-alasong kalalakihan. Sa ganitong senaryo, mahirap sabihing tuluyang nahigitan ng libo-libong mga sundalo at general ang Five Poison Sect. Salungat at tuluyang nawasak ng nakal-alasong mga pag-atake ng Ancient Poisonous Centipede ang mga sundalo. Agaw pansin ng isang payat na anyong nasa larangan ng digmaan. Tila isa siyang maliksing paro-paro habang tumatakbo kasabay ng dosenang mga armas at mga general. Iyon ay si Veron. Kahit na ayaw ni Veron sa Godly Region ay hindi niya rin gustong tulungan si Skylar. Sa mabit wala siyang ibang magagawa kundi ang lunukan ng Soul Devouring Bloodworm at tuluyang na-control ni Skylar ang kanyang buhay. Hindi siya takot mamatay, pero ayaw niyang mawasak ang Hidden Hero Sect. Actress, sa wakas, sobrang napagod ang moral ng maraming sundalo at general sa ilalim ng walang katapusang pag-atake ng nakal-alasong hamog ng Ancient Poisonous Centipede. Nagsigawan at umalis ang mga ito. Pinamunuan ng ilang tao ang pagtakas at nawala ang lakas ng loob ng Divine Soldiers at mga general para ipagpatuloy ang laban. Bumagsak at tumakbo palayo ang mga ito sa isang kisap mata. Naghiyawan ang lahat ng mga alagad ng Five Poison Sect nang makita nila ang senaryo. Pagtapos ay lumutang sa ere si Skylar habang nakangiti at kita ang yabang sa kanyang mga mata. Mukhang iyon na ang lahat ng mayroon ng Godly Region. Kabanata 3,990. Nang sandaling ito ay lumipad sa ere si Veron. Sect Leader, umatras na ang kalaban. Kailanganin ko ang inyong pahintulot sa isang bagay. Tumango si Skylar. Sige. Nakatakas ang angka ng Carter mula sa ipinagbabawal na lugar ng ating sekta kahapon.
Noong nagpunta ako para tumulong ay nagpadala ako ng mga taong mula sa Hidden Hero Sect para subaybayan ang angkan ng Carter. Gusto ko munang wasakin ang angkan ng mga Carter, pagtapos ay sasalhin ko ang lahat ng miyembro ng Hidden Hero Sect patungong 5 Poison Sect. Pagtapos ay gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para tulungan kayo sa paglaban sa Godly Region. Tahimik na pahayag ni Veron habang kagat niya ang kanyang labi. Mukhang magalang ang babae nang magsalita, pero mayroong gulo sa tingin sa kanyang mga mata. Labis niyang kinamuhian si Skyler pagtapos niyang madiskubre ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang ina. Sandaling napaisip si Skyler, tumango siya. Okay, saluhin mo ako kaagad kasama ang mga puwersa ng Hidden Hero Sect pagtapos mong wasakin ang angkan ng Carter. Tumango si Veron. Tumalikod at umalis na ito pagkatapos niyang magpaalan kay Skyler. Mayroong bulubundukin na may habang daang milya na nasa salubong ng Westrington at World Universe, tinawag itong Island Mountain. Mayroong dalawang puwersa sa kalsada sa ilalim ng Island Mountain. Napuno ng amoy ng pulbura ang hangin. Miyembro ng Hidden Hero Sect ang isa sa mga puwersa, pinamunuan ito ng Elder Fire at ng iba pa. Samantala, nasa kabilang banda sina Chester, Yvette, at Zoe. Kalahating oras ang nakalipas ng pamunuan ni Chester ang grupo papuntang 5 Poison Sect. Noong nadaanan nila ang Island Mountain ay nakilala nila ang mga tao ng Hidden Poison Sect. Ikinulong ng Hidden Hero Sect ang angkan ng mga Carter sa isang kuwebo sa ayalalim ng lupa at halos mapuksa sila ng Macaulay's Keys na dragon. Nang sandaling iyon ay nagbanggaan ang dalawang puwersa. Natural lang na mayroong bigat sa hangin. Nang sandaling iyon ay lumutang sa ere ang Elder Fire at tiningnan sina Dax at Chester. Dax, Chester, tingnan natin kung makatakas kayo ngayon. Hindi maitago ng Elder Fire ang kanyang galit habang nagsasalita. Naisip nilang hindi makakatapas ang angkan ng Carter kapag itinapon sila sa isang butas sa sahig, pero hindi nila inakalang hindi sila sasaktan ng Macaulay's Keys na dragon at ilalabas pa sila nito sa patibong. Isa itong kahihiyan para sa Hidden Hero Sect. Paano nila hahayaang makaalis ng mabilis ang angkan ng mga Carter kapag muli silang nagkita? Tumingin si Chester sa Elder Fire at huminga ng malalim. Tulad ng sinabi noon ni Daryl, kakaiba ang naging pagkamatay ng dati ninyong pinuno. Sinet up ako, sana ay kumalma kayo at huwag magpadalos-dalos sa mga desisyon. Sambit nito gamit ang hindi mapagkumbaba at hindi rin mayabang na tono. Sumanghal ang Elder Fire. Madilim ang hitsura ng lahat ng mga tao sa Hidden Hero Sect sa kanyang likuran. Malinaw na hindi nila sineryoso si Chester. Hindi mapigil ang sumigaw ni Dax. Walang utak at matigas ang lahat ng mga taong ito, Chester. Tumigil ka sa pagkausap sa kanila at huwag mo na silang kumbansihin, sinasayang mo lang ang oras mo. Pagtapos ay direkta siyang sumigaw sa Elder Fire, huwag mong sagaran. Naipaliwanag na naming na isa lamang itong hindi pagkakaunawaan, pero hinarap niyo pa rin kami. Sa tingin Mob A ay natatakot kami. Kaya naming lumaban kung gugustuhin naming. Maiksi ang pasensya ni Dax at hindi niya magawang pigilan ang kanyang galit sa kanyang puso. Hindi pa namin naaayos ang aming grado noong itinapon mo kami sa kuweba. Kung gusto mo ng laban ay tara. Huwag kang magpaligoy-ligoy at huwag mong sayangin ang oras ko. Muli siyang sumigaw. Pagkatapos niyang magsalita at napuno ng internal na enerhiya si Dax mula sa kanyang elixir field. Susugod na sana siya habang mariin niyang hawak ang Skybreakang axe. Hinablot siya ni Chester at hindi mapakilang nagsalita. Huwag kang magpadalos-dalos, Dax. Isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Hindi natin malulutas ang problema kapag naglaban tayo. Nalimutan mo na ba ang sinabi SIO ni Daryl bago siya umalis? Halos hindi makapagsalita si Chester. Hindi pa rin maganda ang pasensya ni Dax kahit maraming taon na ang lumipas. Nagalit ang Elder Fire sa ikinilos ni Dax. Magaling, mukhang malaki ang tiwala mo sa sarili mong lakas. Sa tingin ko ay dapat ko nang tuparin ang iyong kahilingan. Malamig nitong sambit. Pinakawalan ni Elder Fire ang kanyang internal na enerhiya at mabilis na sumabog ang napakalakas na init. Nag-iba at umikot ang nakapalibot na hangin sa ilalim ng init. 2B. Continued. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.